Patay na ang magnanakaw na si Sabina! Ito ang masayang sigaw ng biyenan ko habang nagdiriwang sila sa ibabaw ng sarili kong puntod. Nakita ko ang asawa kong nakangiting hinalikan ang babaeng umagaw sa buhay ko, ngunit nagkakamali sila. Mula sa putik ng kanilang pagtataksil, babangon ako at babawiin ang ninakaw nilang pagkatao. Handa na ba silang harapin ang multong inilibing nila ng buhay? Pirmahan mo na ito, Sabina. Utang na loob mo sa pamilyang ito ang mismong hininga mo kaya huwag kang maging ingrata. Just sign the paper and admit that you stole the children's charity fund to save my son's name. It's the least you can do para sa lahat ng ibinigay namin sa'yo. Ang malamig na piraso ng papel ay walang awang inihagis sa ibabaw ng mesa. Bumagsak ito mismo sa ibabaw ng malambot na sinulid at munting kumot na tahimik na hinahabi ni Sabina. Isang kulay gatas na kumot para sa panganay na sanggol na dinadala niya sa kanyang sinapupunan. Dahan-dahang nagangat ng tingin si Sabina. Basag ang boses at umaasang sasalagin ng lalaking pinangakuan niya ng walang hanggang pag-ibig ang mga patalim na salita ng kanyang biyenan. Ngunit nakayuko lamang si Leandro. Nakatingin ang asawa niya sa malamig na marmol na sahig. Pilit umiiwas sa nagmamakaawang mga mata ng babaeng ipinangako niyang poprotektahan. Tila may yelong kamay na biglang sumakal sa lalamunan ni Sabina. Wala siyang tinig na mailabas. Namamanhid ang kanyang mga daliri at hindi niya namalayang nahulog na ang munting kumot mula sa kanyang panginginig. Gumulong patungo sa paanan ng kanyang asawa. Hindi man lang ito pinulot ni Leandro. Ang mainit na kape sa kanyang saro ay unti-unting nanlalamig, kasabay ng tuluyang pagkamatay ng pag-asa sa kanyang dibdib. Ang katahimikan ng kanyang asawa ay mas matalim. Mas nakakabingi kaysa sa lahat ng pang-aalipusta ni Doña Constancia. Pumikit si Sabina upang pigilan ang pagbaha ng kanyang mga luha. Kinuha niya ang bolpen. Bawat guhit ng kanyang pangalan sa kasulatan ay parang mabagal na paghiwa sa sarili niyang pulso. Paano nagawang ibaon sa hukay ng sariling asawa ang babaeng handang ibigay ang buong mundo para sa kanya? Ang mapapait na luha na tumulo sa kanyang pisngi ay tila naging mga patak ng ulan na walang awang humahagupit sa kanyang mukha. Sa ilalim ng madilim na kalangitan, tumakbo si Sabina palabas ng mansyon. Nilamon ng gabing walang bituin. Wala siyang dalang payong o makapal na panangga sa lamig. Ang bawat paghampas ng hangin ay tila pilit na pinapatay ang init sa kanyang katawan. Ngunit mas malamig ang pakiramdam ng pagtataksil na nakabaon sa kanyang puso. Nais lamang niyang tumakas mula sa palasyong naging bilangguan ng kanyang kaluluwa. Nais niyang iligtas ang kaisa-isang hiyas na natitira sa kanya, ang kanyang anak. Ngunit hindi pa man siya nakakatawid sa lumang tulay patungo sa bayan, dalawang bulto ng malalaking lalaki ang humarang sa kanyang daanan. Ang mga tauhan ng tiyuhin ni Leandro na si Don Gregorio, ang malisyosong ngiti sa kanilang mga labi, ay naghudyat ng isang napakadilim na katapusan. Walang makakaalam na hindi ikaw ang totoong nagnakaw kung tuluyan ka nang mawawala, Miss Sabina. Boss Gregorio sends his regards. Wika ng lalaking may malaking peklat sa leeg. Wala nang atrasan. Sa likod niya ay ang nag-aalborotong agos ng ilog. Pilit na nilalamon ang mga bato sa ibaba. Nakipagpambuno si Sabina. Ginamit niya ang lahat ng natitirang lakas ng isang inang desperadang mabuhay para sa kanyang anak. Kalmot, tulak at pagpupumiglas. Ngunit masyadong malakas ang mga kamay na sumakal sa kanyang braso. Sa isang malakas na pagtulak, nawalan ng sampa ang kanyang mga paa. Ang malamig na hangin ay yumakap sa kanyang katawan habang mabilis siyang nahuhulog sa madilim na bangin patungo sa rumaragasang ilog. Sa halip na iwagayway ang mga kamay upang humingi ng tulong, ginamit niya ang magkabilang braso upang mahigpit na yakapin ang kanyang sinapupunan. Handa siyang tanggapin ang kamatayan, ngunit hinding-hindi niya isusuko ang kanyang anak. Bago siya tuluyang lamunin ng malamig na tubig, isang kumikinang na bagay ang walang awang inihagis ng lalaki mula sa itaas ng tulay. Ang kanyang singsing sa kasal. Unti-unting lumubog si Sabina sa kalaliman. Ipinikit niya ang kanyang mga mata habang ang huling hangin sa kanyang baga ay pilit na inaagaw ng rumaragasang agos. Dito na ba magtatapos ang lahat? Sa ilalim ng malamig at walang awang putik?
nang walang nakakaalam ng katotohanan. Ang malamig na yakap ng kamatayan ay napalitan ng nakakapasong hapdi. Unti-unting iminulat ni Sabina ang kanyang mga mata. Ang matapang na amoy ng pinakuluang dahon ng bayabas at luya ang unang gumising sa kanyang diwa. Isang matandang babae, si Tandang Pilar, ang abayaw gam Pilar, ang matiyagang nagpupunas ng maligamgam na tubig sa kanyang mga sugat gamit ang isang malinis na basahan. Sinubukan ni Sabinang igalaw ang kanyang mga binti upang bumangon, ngunit tila naging mga batong nakabaon sa lupa ang mga ito. Wala siyang maramdaman. Paralisado ang ibabang bahagi ng kanyang katawan mula sa matinding pagkakabagsak sa mga bato ng ilog. Ngunit bago pa man siya tuluyang lulunin ng gulat at takot, nagmamadali niyang kinapa ang kanyang sinapupunan. May pamilyar na tibok pa rin doon, buhay ang kanyang anak. Ilang buwan ang lumipas, dumating ang gabi ng pagluluwal, sa loob ng maliit na dampa sa kabundukan. Bawat paghilab ng kanyang tiyan ay parang pilit na pinupunit ang kanyang gulugod nang walang anumang gamot na pampamanhid. Kinagat ni Sabina ang isang pirasong lumang tela hanggang sa magdugo ang kanyang mga labi, pilit na ibinubuhos ang huling patak ng kanyang lakas. At pagkatapos ng mahabang oras ng matinding paghihirap, ang matinis na iyak ng isang sanggol ang bumsag sa katahimikan ng gabi. Isang malusog na batang babae. Nang idampi ni Tandang Pilar ang mainit na katawan ng bata sa kanyang pawisang dibdib, nakalimutan ni Sabina ang lahat ng sakit. Ines ang ipinangalan niya rito, ang nag-iisang liwanag sa kanyang nagdilim na mundo. Nang gabing iyon, pinagmasdan ni Sabina ang kanyang sarili sa isang basag na salamin sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng gasera. Ang kalahati ng kanyang mukha ay nabalot ng makakapal at mapupulang peklat, isang panghabang buhay na marka ng kalupitan ng mga Alvarado. Ngunit hindi siya umiyak para sa nasirang ganda. Hinaplos niya ang maamong mukha ng natutulog na si Ines, at tahimik na nangakong gagamitin niya ang hiningang hinugot mula sa putik upang palakihin at protektahan ang bata. 4 na taon ang mabilis na lumipas. Ang maliit na kubo sa paanan ng bundok ay naging saksi sa pagpupursigi ng isang inang lumpo. Nakaupo sa isang lumang silyang degulong na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at bakal. Matiyagang nananahi si Sabina ng mga basahang bilog mula sa mga retaso upang ipagpalit sa ilang barya at gatas. Mahapdi man ang kanyang likod, isang tawa at yakap lamang mula sa bibong si Ines ay sapat na upang mapawi ang kanyang labis na pagod. Hanggang sa isang hapon, umuwi si Tandang Pilar galing sa palengke, dala ang ilang pirasong tuyo na nakabalot sa isang nalamukos at medyo basang pahayagan. Dahan-dahang inunat ni Sabina ang papel upang itapon sana sa basurahan. Ngunit isang pamilyar na pangalan ang walang awang kumurot sa kanyang paningin. Nanlaki ang kanyang mga mata, halos tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Bawat letra sa artikulo ay tila punyal na muling itinusok sa kanyang dibdib matapos ang matagal na panahon. Nakangiti sa malaking larawan si Leandro, ang lalaking ipinagluksan niya gabi-gabi. At ang babaeng nakapulupot sa braso nito, suot ang isang mamahaling bestida, ay walang iba kundi si Beatrice. Ang pinsan at matalik na kaibigang itinuring niyang tunay na kapatid. Ipinagdiriwang nila ang kanilang marangyang kasunduan at ang mas nakakasuka, ginaganap ito sa mismong araw ng kanyang 5 taong anibersaryo ng kamatayan. I can't believe this, Beatrice. Ikaw pa talaga? Nanginig ang mga balikat ni Sabina habang pilit na pinipigilan ang pagkawala ng kanyang hikbi. Isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Nasaan ang asul na kahon na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng kanyang pagiging inosente? Ipinagkatiwala niya ang kanyang buong buhay at kaligtasan sa babaeng iyon bago ang aksidente. Ngayon ay malinaw na ibinenta siya nito upang angkinin ang pwestong iniwan niya. Napansin ng munting si Ines ang panginginig ng kanyang ina. Lumapit ang bata, iniwan ang pinaglalaruang kahoy sa sahig, at tumingkayad sa gilid ng silyang degulong. Gamit ang kanyang maliliit at malalambot na daliri, dahan-dahang pinunasan ni Ines ang mainit na luhang tumakas mula sa mga mata ni Sabina. Tiniis ng bata ang gaspang ng peklat sa mukha ng ina upang aluin ito. Nanay, huwag na po iyak.
Nandito naman po si Ines eh. Hinagkan ni Sabina ang munting kamay ng kanyang anak. Ang inosenteng init ng pagmamahal na iyon ay mabilis na tumunaw sa huling natitirang kahinaan sa kanyang puso. Pinunasan niya ang kanyang mga mata at tumingin sa malayo, sa direksyon kung saan naroon ang mapagmataas na syudad ng Maynila. Hindi na siya ang mahinang babaeng umiiyak at nagmamakaawa sa ilalim ng ulan. Kung kaya nilang magsaya at maghalikan sa ibabaw ng kanyang peking libingan, panahon na upang guluhin niya ang kanilang perpektong kasinungalingan. Tinitigan niyang maigi ang larawan sa dyaryo, lalo na ang puting puntod na marmol na nagsisilbing background sa ngiti ni Leandro at Beatrice. Oras na para umuwi, matigas at malamig na bulong ni Sabina sa hangin habang mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga palad. Matingkad ang sikat ng araw sa loob ng pribadong sementeryo ng mga Alvarado sa Antipolo, tila nakikisaya sa isang malaking pagdiriwang. Ngunit sa halip ng mga panalangin para sa kaluluwa ng yumao, ang hangin ay napuno ng halakhakan at masayang boses ng mga nag-aaliwang panauhin. Isang marangyang tolda ang nakatayo hindi kalayuan sa isang puting marmol na lapida na may nakaukit na pangalang Sabina de los Reyes Alvarado. Ito ang ika-5 anibersaryo ng kanyang kamatayan, ngunit ginawa itong opisyal na pag-anunsyo ng kasunduan ni Leandro at Beatrice. Today, we finally close a dark chapter of our family. Nakanggiting pahayag ni Doña Constancia habang hawak ang isang mikropono, ang kanyang tinig ay umaling-awngaw sa mga piling bisita at ilang miyembro ng media. Sa kabila ng paninira at pagnanakaw na ginawa ng dating asawa ng aking anak sa aming charity fund, pinili naming magpatawad. At ngayon, ipinagmamalaki kong ipakilala ang babaeng tunay na karapat-dapat sa pangalan ng aming pamilya, ang aking magiging manugang, si Beatrice. Nagpalakpakan ang mga tao habang buong pagmamalaking ngumingiti si Beatrice. Suot ang isang puting bestida na nagpapatingkad sa kanyang huwad na inosensya. Nakatayo naman si Leandro sa harap ng lapida ng kanyang unang asawa. Hawak ang isang naningilaw na piraso ng papel. Ang peking kasulatan ng pag-ako ni Sabina sa kasalanang hindi niya kailanman ginawa. Inabot sa kanya ni Doña Constancia ang isang gintong panindi. Sunugin mo na iyan, Leandro. Burn the past para makapagsimula kayo ng malinis ni Beatrice. Utang na loob natin sa pamilya na linisin ang ating pangalan. Utos ng matanda, ang mga salita ay nababalutan ng lason, ngunit nakabalat kayo ng pagmamahal sa pamilya. Nanginginig ang mga kamay ni Leandro. Tiningnan niya ang pangalan ni Sabina sa marmol at nakaramdam ng kurot sa kanyang konsensya. Ngunit tulad ng dati, pinili niyang sumunod. Huminga siya ng malalim at iniangat ang apoy patungo sa gilid ng papel. Bago pa man dumampi ang apoy sa papel, isang mahinang kaluskos ng kinakalawang na bakal ang gumuhit sa katahimikan. Ang ritmikong pag-ikot ng mga lumang gulong ay unti-unting nakakuha ng atensyon ng lahat. Ang mga panauhing nakasuot ng maiinam na kasuotan ay automatikong nahawi, nagbibigay daan sa isang hindi inaasahang bisita. Isang babaeng payat at nakasuot ng kupas na damit ang dahan-dahang nagtutulak ng kanyang sariling silyang de gulong patungo sa sentro ng pagdiriwang. Ang kanyang buhok ay maikli at hindi tuwid ang pagkakagupit, at ang kalahati ng kanyang mukha ay nababalutan ng mapupulang peklat. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matalim, walang inuurungan, at nag-aapoy sa pagnanasang isiwalat ang katotohanan. Tumigil ang mundo ni Leandro. Binitiwan niya ang panindi at ang papel. Ang mga ito ay tuluyang nahulog sa damuhan habang ang kanyang bibig ay bahagyang nakaawang. Kilala niya ang mga matang iyon. Kilala niya ang hugis ng mukhang iyon kahit naninakaw ng mga peklat ang dating kinis nito. My God! Sino ang pulubing iyan? Paano siya nakapasok dito? Maanghang na asik ni Doña Constancia habang mabilis na lumapit sa unahan. Pilit tinatakpan ang matinding kaba na biglang sumakal sa kanyang dibdib. Bago pa man may makasagot, mabilis na inilabas ni Aling Puring ang tsismosang kapitbahay ng mga Alvarado na laging nag-aabang ng balita
ang kanyang telepono at nagsimulang kumuha ng video. Mga kamarites, may iskandalo, isang babaeng sunog ang mukha ang sumugod sa libingan ni Sabina. Baka sindikato ito na manghuhutot ng pera. Anya sa kabilang dulo ng linya, ang camera ay diretsong nakatutok sa kaawa-awang kalagayan ng babae sa silyang degulong. Hindi pinansin ni Sabina ang mga nakakapasong bulungan at pambabastos. Kalmado niyang inabot ang isang maliit at ligaw na bulaklak na tumubo sa gilid ng sementadong daanan. Dahan-dahan niya itong pinulot gamit ang kanyang mga daliring puro kalyo. Iginulong niya ang kanyang silya palapit sa puting lapida at maingat na ipinatong ang ligaw na bulaklak sa ibabaw ng nakaukit niyang pangalan. Hindi siya umiyak. Hindi siya nagmakaawa. Ang kanyang katahimikan ay nagpabigat sa hangin ng buong paligid. Buhay ka. Basag at halos hindi lumabas sa lalamunan ni Leandro ang mga salita. Ang kanyang mga tuhod ay tila naging halaya habang nakatitig sa mga walang buhay na binti ng kanyang asawa na nakapatong sa patungan ng silya. "What is the meaning of this? You are an impostor!" Sigaw ni Doña Constancia, ang kanyang kamay ay nanginginig habang nakaturo kay Sabina. "Security, ilabas niyo ang babaeng ito. She is extorting us using a dead woman's face." Nanatiling tahimik si Sabina. Iginawi niya ang kanyang paningin kay Beatrice. Nakatayo ang babaeng itinuring niyang kapatid sa tabi ni Leandro. Ang mukha ay kasing puti ng papel na nahulog sa damuhan. Ngunit may isang bagay na pumukaw sa atensyon ni Sabina. Imbes na tumakbo palapit upang yakapin siya, nanginginig na niyakap ng mahigpit ni Beatrice ang kanyang sariling mamahaling bag sa tapat ng kanyang dibdib. Tila ba inilalayo niya ang atensyon mula rito, may itinatagong isang napakahalagang sikreto na natatakot siyang mabulgar dahil sa pagdating ng orihinal na may-ari ng posisyong ninakaw niya. Tahimik na itinaas ni Sabina ang kanyang paningin patungo sa asawang patuloy na lumuluha sa kanyang harapan. Ang mga luhang iyon, na dati ay madaling magpalambot sa kanyang puso, ay wala nang ibinibigay na init sa nanlamig na kaluluwa ng babae. "Bakit ka umiiyak, Leandro? Hindi ba't ito ang gusto mo? Ang ibaon ako sa limot?" Ang malamig at tumatagos na tinig ni Sabina ay sapat na upang patahimikin ang buong sementeryo. Nagiiwan ng isang nakakakilabot na katotohanan na hindi na nila matatakasan. Ang walang tigil na pagkuha ng mga litrato mula sa mga telepono ng mga nagkukumpulang tao ay tuluyan ng bumasag sa kanilang huwad na kapayapaan. Naghuhudyat ng pagsisimula ng isang bagyo na wawasak sa lahat ng kanilang kasinungalingan. Hindi pa man nakakabawi ang lahat sa pagkabigla mula sa sementeryo, mabilis na humarang si Doña Constancia sa pagitan ni Leandro at Sabina. Ang matalim na tingin ng matanda ay tila nais tunawin ang nakaupong babae sa silyang degulong. "Huwag mong subukang lokohin ang anak ko. Isa kang impostora. My real daughter-in-law is dead at ginagamit mo lang ang mukha niya para mangikil ng pera." Asik ni Doña Constancia, pilit itinataboy si Sabina na parang isang maruming hayop na nakapasok sa isang sagradong lugar. Nakita ni Beatrice na hindi maalis ang paningin ni Leandro sa mga peklat ni Sabina. Alam niyang unti-unting nadudurog ang pader na 5 taon niyang maingat na itinayo sa paligid ng puso ng lalaki. Kailangan niyang umaksyon. Unti-unting nanghina ang mga tuhod ni Beatrice. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at tuluyang ibinagsak ang sarili sa mga bisig ni Leandro. "Leandro, nahihilo ako. Hindi ko kaya ito." Umiiyak na bulong ni Beatrice habang mahigpit na nakakapit sa leeg ng lalaki, nagmamakaawa ng atensyon. Automatikong sinalo ni Leandro ang bumagsak na katawan ni Beatrice. Isang matinding kaba ang rumihistro sa kanyang mukha para sa babaeng nasa kanyang mga braso. Pinagmasdan ni Sabina ang senaryong ito nang walang anumang emosyon sa kanyang mukha. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib ay muling nagbukas ang isang malalim at nagdurugong sugat. Tulad ng dati, sa harap ng isang pagpipilian, muling pinili ni Leandro na talikuran siya upang protektahan ang iba. Tahimik na inikot ni Sabina ang mga gulong ng kanyang silya palayo sa gulo, iniwan ang asawang nakayakap sa kanyang huwad na kaibigan. Hindi tumuloy si Sabina sa marangyang mansyon ng mga Alvarado upang makipag-agawan ng karapatan. Pinili niyang umupa sa isang maliit at madilim na kwarto sa isang murang paupahan, kasama ang kanyang anak na si Ines.
Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ay hindi ininda ng mag-ina, sapat na ang meron silang bubong na masisilungan. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Ines, isang pamilyar na anino ang dahan-dahang kumatok sa kanilang pinto. Pumasok si Manang Rosa, ang matandang katiwala ng mga Alvarado, bitbit ang isang nakabalot na mangkok. Nang makita ng matanda ang kalagayan ni Sabina, hindi nito napigilang mapahagulgol. Inilapag niya ang dalang lalagyan at lumuhod sa harap ng silyang degulong. Gamit ang nanginginig at kulubot na mga kamay, dahan-dahang hinaplos ni Manang Rosa ang payat at walang buhay na mga binti ni Sabina. "Husko, anak ko, anong ginawa nila sa iyo? Bakit naging ganito ang sinapit ng mabuti mong puso?" Umiiyak na wika ng matanda habang inilalagay sa mga palad ni Sabina ang isang mangkok ng mainit na lugaw na may manok. Naramdaman ni Sabina ang init ng pagkain at ang mas mainit na pagmamahal ng isang taong hindi man lang niya kaano-ano ngunit nagbigay sa kanya ng tunay na kalinga. Ngumiti siya ng bahagya upang aluin ang matanda. Ngunit bago pa man makapagsalita si Sabina, lumingalinga si Manang Rosa sa paligid at bumulong ng puno ng takot. "May napulot ako sa ilalim ng kama ni Sir Leandro noong gabing mawala ka, Sabina. Isang bagay na hindi dapat naroon. Hindi ko alam kung kanino." Nanginginig na wika ni Manang Rosa, ngunit biglang naputol ang kanyang sasabihin nang makarinig sila ng mabibigat na yabag sa labas ng pintuan. Mabilis na nagpaalam ang matanda at nagtago sa dilim upang hindi mahuli, nag-iwan ng isang malaking katanungan sa isip ni Sabina. Samantala sa isang tagong kwarto ng isang mamahaling ospital, sa kabilang bahagi ng lungsod, nakangiting iniabot ni Beatrice ang isang makapal na brown envelope sa doktor ng pamilya Alvarado. Ang kinang ng salapi sa loob nito ay sapat na upang bulagin ang anumang natitirang prinsipyo ng manggagamot. "Make sure the DNA results show exactly what I want." Ang batang iyon ay walang kinalaman sa dugo ng mga Alvarado. 0%. Hindi pwedeng bumalik ang babaeng iyon at agawin ang lahat ng pinaghirapan ko. Malamig na utos ni Beatrice. Ang kanyang mga mata ay walang mababakas na awa o pagsisisi. Tumango ang doktor at isinilid ang sobre sa kanyang bag. Kinabukasan, sa pilitang ipinatawag si Sabina at ang munting si Ines sa mansyon para sa formal na pagbasa ng resulta ng DNA test na hiningi ng pamilya upang patunayan ang pagkatao ng bata. Nakatayo si Doña Constancia ng tuwid na tuwid, ang mukha ay puno ng pagmamalaki. Nakayuko si Leandro sa isang tabi, habang si Beatrice ay palihim na ngumingiti sa likuran. Binuksan ng abogado ng pamilya ang sobre at binasa ang nilalaman nito sa harap ng lahat. Ang bawat salita ay tila martilyong unti-unting pumupukpok sa natitirang dignidad ni Sabina. Base sa resulta ng pagsusuri, ang batang si Ines ay hindi nagtataglay ng genetic match kay Ginoong Leandro Alvarado. 0% probability of paternity. Ang bata ay anak sa labas. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong sala. Tiningnan ni Leandro si Sabina ng may matinding panlulumo at pagdududa, tila pinaniniwalaan ang kasinungalingang nasa harapan niya. Halos mabasag ang panga ni Sabina sa sobrang higpit ng kanyang pagkakakuyom, habang ang naninilaw na papel ng resulta ay walang awang nilamukos ng mga kamay ni Doña Constancia at inihagis sa kanyang paanan. Ang naninilaw na papel ay walang awang inihagis ni Doña Constancia. Tumama ito sa balikat ni Sabina, bago tuluyang gumulong sa makintab na sahig ng mansyon. Ang bawat pahina nito ay tila naglalaman ng libu-libong matatalim na karayom na pilit idinidiin sa pagkatao ng mag-ina. "Isa kang patutot, Sabina." Nanggigigil na bulyaw ng matanda, ang mga ugat sa leeg ay halos pumutok sa matinding galit. "You dragged our family's name into the mud, tapos ngayon babalik ka dito dala ang bastardang anak mo mula sa kung sinong lalaki? How dare you demand anything from us?" Umugong ang mga bulungan ng ilang kamag-anak na naroroon. Dahan-dahang itinaas ni Sabina ang kanyang paningin, hinahanap ang kaisa-isang taong inaasahan niyang magtatanggol sa kanila. Ngunit nakatayo lamang si Leandro sa gitna ng sala, gulong-gulo at tila pinagsakluban ng langit at lupa. Tiningnan ng lalaki ang sanggol sa kandungan ni Sabina,
Pagkatapos ay tumingin sa peking resulta ng DNA na nasa sahig. Sabina, tell me it's a lie. Pakiusap ni Leandro, ang boses ay basag at nanginginig. Sabihin mo sa akin na akin ang bata. Please tell me the truth. Isang mapait at malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Sabina. Ang pag-asang matagal na niyang ibinaon sa ilalim ng ilog ay muling namatay ng tuluyan. Ang pagdududa sa mga mata mo ngayon, Leandro, ay ang parehong pagdududa na pumatay sa akin 5 taon na ang nakakalipas. Wala akong dapat patunayan sa isang duwag na mas naniniwala sa papel kaysa sa sarili niyang asawa. Dahil sa matapang na sagot ni Sabina, mas lalong nag-apoy ang galit ni Doña Constancia. Wala kang utang na loob. Mabilis na humakbang ang matanda palapit. Nang makita nitong umiiyak ang munting si Ines dahil sa takot, walang habas nitong itinaas ang kanyang kamay upang sampalin ang inosenteng bata at patahimikin ito. Ngunit bago pa man dumampi ang malupit na palad sa pisngi ng bata, isang manipis ngunit matigas na kamay ang sumapo sa pulso ng matanda. Ginamit ni Sabina ang lahat ng lakas sa kanyang itaas na katawan upang pigilan ang biyenan. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa puot ng isang inang handang pumatay para sa kanyang anak. Huwag mong subukang dumampi kahit isang daliri sa anak ko. Dahil isusumpa ko sa iyo, puputulin ko ang mga kamay mo. Matigas at nagbabantang wika ni Sabina habang buong lakas na iwinasiwas ang braso ng matanda palayo. Niyakap ng mahigpit ni Sabina ang nanginginig na si Ines, ginawang kalasag ang sariling katawan. Hindi namin kailangan ang maruming apelyido ng mga Alvarado. Nababalutan man ng ginto ang pangalan ninyo, nabubulok naman ang inyong mga kaluluwa sa kasinungalingan. Sa isang madilim na sulok ng sala, nakatayo si Beatrice habang palihim na itinatago ang isang nagdiriwang na ngiti sa likod ng kanyang panyo. Just leave, Sabina. Nakakaawa na kayong tingnan ng anak mo. Huwag mo nang ipilit ang sarili mo sa pamilyang hindi ka naman kailangan. Malumanay ngunit puno ng lason na pang-uyam ng babae. Hindi na sumagot si Sabina. Tahimik niyang inikot ang kanyang silyang degulong patalikod, iniiwan ang mga taong mas piniling yakapin ang kasinungalingan kaysa harapin ang katotohanan. Pagbalik sa kanilang maliit at madilim na inuupahang kwarto, hindi na napigilan ni Sabina ang pagguho ng kanyang emotion. Tahimik siyang umiyak habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang mga luha ay mabilis na nag-unahan sa pagtulo sa kanyang mga peklat. Naramdaman niya ang maliliit na braso na pumulupot sa kanyang leeg. Umakyat si Ines sa kanyang hita at maingat na pinunasan ang mga luha ng kanyang ina gamit ang laylayan ng kanyang kupas na damit. Nanay, hindi ko kailangan ng tatay. Bulong ng bata, ang inosenteng tinig ay nagtataglay ng kakaibang tapang. Ikaw lang, sapat na. Tayong dalawa lang po, masaya na ako. Mahigpit na niyakap ni Sabina ang kanyang anak. Isinusubsob ang kanyang mukha sa leeg nito. Ang inosenteng pagmamahal na ito, ang tanging sandatang kailangan niya upang magpatuloy sa laban. Habang hinehele niya ang bata, biglang umilaw ang basag na screen ng kanyang lumang telepono sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero ang nagpagimbal sa kanya. Alam ko kung anong ginawa ni Beatrice sa lab. Mag-ingat ka, hindi pa sila tapos. Pagsapit ng hating gabi, nang mahimbing nang natutulog si Ines sa maliit na higaan, isang kakaibang init at amoy ng nasusunog na goma ang gumising kay Sabina. Iminulat niya ang kanyang mga mata at bumungad sa kanya ang isang nagngangalit na impyerno. Ang matingkad na kulay kahel na apoy ay walang awang gumagapang sa mga lumang kahoy na pader ng kanilang kwarto. Mabilis na nilalamon ang nag-iisang pintuan palabas. May nagbuhos ng gasolina sa labas ng kanilang silid. May nais pumatay sa kanila upang tuluyang ibaon ang katotohanan. Ang bawat paglanghap ay tila paghigop ng libu-libong karayom na tumutusok sa kanilang baga. Niyakap ni Sabina si Ines, pilit na gumagapang mula sa kanyang silyang degulong patungo sa bintanang nahaharangan ng mga bakal. Ang sunod-sunod na pag-ubo sa gitna ng nagngangalit na apoy. Ginamit ni Sabina ang huling patak ng kanyang lakas upang ihampas ang isang mabigat na upuang kahoy sa kalawanging rehas ng bintana. Bawat paghampas ay sinasabayan ng kanyang panalangin na mailigtas ang kanyang anak. Hanggang sa tuluyang bumigay ang bakal,
at sa tulong ng mga nagising na kapitbahay, naihila sila palabas ng nagliliyab na silid. Nakaupo si Sabina sa malamig na semento, habang nakabalot ng basang kumot ang nanginginig na si Ines. Habang pinagmamasdan niya ang pagguho ng kanilang munting tirahan, isang malamig na katotohanan ang bumalot sa kanyang isipan. Hindi ito aksidente. Ito ang malupit na mensahe ni Don Gregorio na wala silang ligtas kahit saan sila magtago. Kinaumagahan, ang paligid ng nasunog na paupahan ay napuno ng mga usisero. Nang makita ni Sabina na papalapit si Aling Puring habang nakatutok ang kamera ng telepono nito para sa isa na namang live video, mabilis na nag-isip ang inang lumpo. Sa halip na magtago at umiyak, hinarap niya ang lente ng kamera. Ginamit niya ang kapangyarihan ng social media na minsan nang sumira sa kanya upang ibaligtad ang sitwasyon. Tingnan ninyo ang nangyari sa amin ng anak ko. Isang araw matapos kong magpakita sa pamilya Alvarado upang humingi ng hustisya, biglang sinunog ang aming tinutuluyan sa gitna ng gabi. Wala kaming kalaban-laban. Kung may mangyari mang masama sa akin at sa batang ito, alam na ng buong mundo kung sino ang dapat managot. Puno ng pighati ngunit matapang na pahayag ni Sabina sa harap ng libu-libong nanonood online. Ang pahayag na iyon ay sumabog na parang bomba. Umani ng matinding batikos ang pamilya Alvarado mula sa publiko upang isalba ang bumabagsak na reputasyon at ang imahe ng kanilang negosyo. Napilitan si Doña Constancia na magpadala ng magarang sasakyan upang sunduin ang mag-ina. Papalabasin ng matanda na isa siyang maawain at bukas palad na biyenan na kumukupkop sa isang kaawa-awang nagaangkin habang hinihintay ang pinal na investigasyon ng pulisya. Muling pumasok si Sabina sa malalaking pinto ng mansyon ng mga Alvarado. Ngunit hindi na siya ang dating nakayukong asawa na takot magsalita. Sa kanyang silyang degulong, nakataas ang kanyang noo, matalim ang mga mata, at handang harapin ang mga demonyong nagtatago sa likod ng mga mamahaling kasangkapan. Kinagabihan, ginanap ang unang hapunan na kasalo ang mag-ina. Nakaupo si Beatrice sa kabisera na tila siya na ang tunay na dunya ng tahanan. Nakangiti itong nag-abot ng isang malaking bandehado ng bawang at butter na hipon at sadyang naglagay ng maraming laman sa plato ni Sabina. Kainin mo ito, kung ikaw nga ang nawawala kong pinsan, alam kong paborito mo ang pagkaing dagat. Matamis ngunit mapanuksong wika ni Beatrice, nag-aabang na mahulog si Sabina sa patibong. Tinitigan ni Sabina ang pagkain. Alam ng buong pamilya na may matindi siyang allergy sa hipon na maaaring maging sanhi ng pagkasakal at ikamatay niya. Isang tahimik na pagbabanta mula sa huwad na kaibigan. Kalmadong kinuha ni Sabina ang kanyang tinidor. Inikot-ikot ang hipon sa plato at tumingin ng diretso sa mga mata ni Beatrice. Nakakalimot ka na yata, Beatrice. Alam mong namamaga ang lalamunan ko at nawawalan ako ng hininga sa tuwing makakakain ako nito. O baka naman, sadya mong inilagay ito para tuluyan na akong mamatay sa sarili kong hapagkainan dahil hindi naging matagumpay ang apoy kagabi. Namutla si Beatrice. Nabulunan si Doña Constancia sa kanyang iniinom na tubig habang napatayo si Leandro mula sa kanyang upuan. Mabilis na kinuha ni Leandro ang plato ni Sabina at inilayo ito sa asawa. Sa pag-agaw ni Leandro sa plato, nagkadikit ang kanilang mga balat. Naramdaman ng lalaki ang matinding gaspang at mga makakapal na kalyo sa mga daliri at palad ni Sabina. Natigilan si Leandro. Bumalik sa kanyang alaala ang mga panahong hinahawakan niya ang napakalambot na mga kamay ng kanyang asawa habang naglalakad sila sa dalampasigan. Ang gaspang na naramdaman niya ngayon ay patunay ng 5 taong paghihirap nito sa paglalaba at pananahi para lamang mabuhay. Isang nakakapasong hapdi ang bumaon sa dibdib ni Leandro, isang matinding panunumbat ng kanyang sariling konsensya na hindi niya matakasan. Pagkatapos ng maikling tensyon sa hapagkainan, nagkulong si Leandro sa kanyang opisina. Habang nakatingin sa baso ng alak, unti-unting gumagapang ang isang madilim na katanungan sa kanyang isipan. Bakit ipinipilit ni Beatrice na kumain ng hipon si Sabina? At kung iisipin niya ng mabuti, bakit ang pahayag ni Beatrice 5 taon na ang nakakalipas tungkol sa huling tagpuan nila ni Sabina
ay iba sa detalye ng investigasyon ng mga pulis noon. Ang binhi ng pagdududa ay tuluyan ng naitanim sa isip ng duwag na asawa. Samantala, dahan-dahang itinulak ni Sabina ang kanyang silya patungo sa pasilyo ng ikalawang palapag. Binalikan niya ang dati nilang kwarto ni Leandro upang kumuha ng ilang lumang gamit. Bahagyang nakaawang ang matangkad na pintuang kahoy. Nang silipin niya ang loob, halos manigas siya sa kanyang kinauupuan. Nakatayo si Beatriz sa harap ng malaking salamin. Suot ng babae ang lumang bestida ng kasal ni Sabina, ang mismong damit na isinumpa niya sa harap ng altar. Hinahaplos ni Beatriz ang pinong tela sa kanyang baywang, at habang nakatingin sa sariling refleksyon, isang baliw at nagdiriwang na ngiti ang nakapaskil sa mga labi nito. Ang dahan-dahang paggalaw ng seda na kumikiskis sa sahig habang patuloy sa pag-ikot si Beatriz ay tila matalim na patalim na naghihintay ng tamang pagkakataon upang sumaksak. Mahigpit na kinagat ni Sabina ang kanyang ibabang labi upang pigilan ang anumang tunog na maaaring makatawag ng pansin. Walang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata habang pinagmamasdan niya si Beatriz na masayang sumasayaw suot ang kanyang lumang bestida ng kasal. Sa halip na masaktan, isang matinding pandidiri ang gumapang sa kanyang kalamnan. Ang babaeng itinuring niyang kapatid ay hindi lamang ninakaw ang kanyang posisyon sa kumpanya. Kinain nito ang buo niyang pagkatao. Tahimik na inikot ni Sabina ang mga gulong ng kanyang silya palayo sa nakabukas na pintuan. Malinaw na sa kanya ngayon ang kahinaan ng kanyang kaaway, ang matinding inggit, at gagamitin niya ito upang unti-unting gibain ang huwad na palasyo ni Beatriz. Dumating ang gabi ng taunang piging para sa kawanggawa ng pamilya Alvarado. Ang malaking bulwagan ng isang sikat na hotel ay napuno ng mga nagkikislapang diamante, mamahaling pabango at mga huwad na ngiti ng mga kilalang personalidad sa lipunan. Inilagay si Sabina sa isang madilim na sulok kasama si Ines. Sadyang inilayo ni Doña Constancia sa mga pangunahing panauhin. Ngunit mula sa kanyang kinauupuan, tahimik na nagmamasid ang inang lumpo. Sa gitna ng bulwagan, napapalibutan ng mga matapobreng donya ng mataas na lipunan, buong pagmamalaking nakatayo si Beatriz. Nakasuot ito ng isang kumikinang na pulang gown, umaaktong parang siya na ang tunay na reyna ng pamilya. Ngunit isang tiyak na detalye ang pumukaw sa matalim na paningin ni Sabina. Sa mga taingan ng kanyang pinsan ay nakasabit ang isang pares ng antigong perlas na hikaw, ang nag-iisang pamana ng yumaong ina ni Sabina na ibinigay sa kanya noong siya ay nagtapos sa kolehiyo. Ang kaisa-isang bagay na ipinagkatiwala niya sa lumang kwarto at hindi na niya nakuha bago ang aksidente. Dahan-dahan ngunit may awtoridad na itinulak ni Sabina ang kanyang silyang digulong patungo sa gitna ng nag-uusap na grupo ng mga kababaihan. Ang paghihiwalay ng mga panauhin upang magbigay daan sa kanya ay tila paghawi ng dagat. Good evening, ladies. Sana ay nag-e-enjoy kayo sa party ng pamilya. Malumanay na bati ni Sabina. Ang boses ay nagtataglay ng kakaibang pino at kumpiyansa na hindi inaasahan mula sa isang babaeng nakasakay sa lumang silya. Tiningnan siya ni Beatriz mula ulo hanggang paa, isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa labi nito. Oh, Sabina, mabuti naman at lumabas ka sa sulok mo. Are you comfortable? Baka hindi ka sanay sa ganitong karaming tao. Hindi pinansin ni Sabina ang pang-uuyam. Tinitigan niyang maigi ang mga tainga ni Beatriz at ngumiti ng pagkatamis-tamis. Ang ganda ng mga perlas mo, Beatriz. Bagay na bagay sa'yo. Saan mo nakuha yan? Umayos nang tayo si Beatriz. Hinawakan ng marahan ng perlas upang lalong mapansin ng mga donyang nakapaligid sa kanila. Thank you. Regalo ito ni Leandro sa akin for our engagement. Antigo daw ito at napakamahal. Isang sabay-sabay na buntong hininga ng paghanga ang nagmula sa mga matrona. Ngunit ang ngiti ni Sabina ay unti-unting naging isang matalim na patalim. Really, that is very strange. Kalmadong wika ni Sabina habang inililipat ang paningin sa mga kababaihan. Dahil kung titingnan ninyong mabuti ang likod ng kanang perlas na iyan, may nakaukit na napakaliit na letrang S. Inisyal iyon ng nanay kong si Salve, na nagbigay sa akin ng mga hikaw na iyan 10 taon na ang nakakalipas. Ninakaw mo ang asawa ko, Beatriz, pati ba naman hikaw ng patay kong nanay?
Isusuot mo pa para magmukhang mayaman? Tila nahinto ang pag-ikot ng mundo sa loob ng bulwagan. Nawala ang kulay sa mukha ni Beatriz. Nagsimulang magbulungan ang mga donya. Ang iba ay hayagang tumingin nang may pandidiri sa pinsang magnanakaw. That's a lie! Sinisiraan mo lang ako! Nanginginig na sigaw ni Beatriz habang pilit na tinatakpan ang kanyang mga tainga. Kung ganoon, tanggalin mo at ipakita mo sa kanila ang likod ng perlas. Patunayan mong sinungaling ako, matapang na hamon ni Sabina, hindi inaalis ang nanlilisik na tingin. Mabilis na lumapit si Doña Constancia, namumula sa matinding galit at hiya dahil sa iskandalong nangyayari sa harap ng kanyang mga kaibigan. Nang makita ng matanda ang panlalamig at panginginig ni Beatriz na hindi man lang magawang tanggalin ang hikaw upang ipagtanggol ang sarili, naunawaan agad ng Donya ang katotohanan. Take those off right now, Beatriz. Huwag mo nang dagdagan ang kahihiyan natin. Madiin at nagbabantang bulong ni Doña Constancia. Nanginginig ang mga kamay na hinubad ni Beatriz ang mga hikaw. Wala siyang nagawa kundi ibagsak ito sa palad ni Sabina bago tuluyang tumakbo patungo sa banyo, umiiyak dahil sa matinding kahihiyang nalasap. Nasira ang kanyang perpektong imahe sa isang iglap. Maingat na pinulot ni Sabina ang mga perlas. Gamit ang dulo ng kanyang malinis na panyo, dahan-dahan niya itong pinunasan. Nang paulit-ulit, tila pilit na inaalis ang anumang bakas at dumi ng babaeng umangkin dito. Habang pinagmamasdan ang kinang ng pamana ng kanyang ina, isang mainit na patak ng luha ang tahimik na bumagsak mula sa kanyang mga mata. Sa wakas may isang piraso ng kanyang nakaraan, ang naibalik sa kanya ng buo. Mula sa hindi kalayuan, nasaksihan ni Leandro ang lahat. Ang pagkabigo sa kanyang dibdib ay tila mabigat na batong humihila sa kanya pababa. Nilapitan niya sana si Beatriz upang komprontahin. Ngunit naagaw ang kanyang atensyon ng pambihirang kinilos ng kanyang tiyuhin. Nakita niya si Don Gregorio sa isang madilim na pasilyo malapit sa likurang pintuan ng hotel. Ang matanda ay tila balisa habang nakikipag-usap sa telepono, ang mukha ay namumutla bago nagmamadaling lumabas patungo sa paradahan. Anong malaking sikreto ang nagtutulak sa pinakamakapangyarihang lalaki sa pamilya na tumakas sa gitna ng sariling pagdiriwang? Kalaunan ng gabing iyon, matapos ang magulong piging, tahimik na nakaupo si Leandro sa loob ng kanyang opisina sa mansyon. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si Manang Rosa. Ang matandang katiwala ay hindi nagsalita. Lumapit lamang ito sa kanyang mesa at maingat na inilapag ang isang nalamukos na piraso ng papel na pilit na inayos. Napulot ko po ito sa basurahan sa kwarto ni Ma'am Beatriz kaninang umaga habang naglilinis ako, Sir Leandro. Hindi ko po sana ipapakita dahil natatakot ako, pero hindi ko na po kayang sikmurain ang ginagawa nila kay Sabina. Kinuha ni Leandro ang papel. Isa itong opisyal na resibo mula sa klinika kung saan ginawa ang DNA test ni Ines. At sa ibabang bahagi, malinaw na nakasulat ang isang napakalaking halaga para sa Expedite and Confidentiality Protocol na may nakapirma at pamilyar na kumpas ng ballpen. Ang pirma ni Beatriz. Ang unti-unting paglukot ng papel sa loob ng nakakuyom na palad ng lalaki ay sumasabay sa pagguho ng kanyang buong mundo. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, nakatayo na si Leandro sa harap ng pribadong klinika. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay hindi sapat upang palamigin ang nagngangalit na apoy sa kanyang dibdib. Gamit ang kanyang kapangyarihan at ang mariing pagbabanta na buburahin niya sa lipunan, ang pangalan ng manggagamot, walang nagawa ang doktor, kundi manginginig na aminin ang katotohanan. Mula sa isang nakakandadong vault, inilabas nito ang orihinal na dokumento. Malinaw na nakasaad doon na si Ines ay 79% nagtataglay ng dugo at laman ng mga Alvarado. Ibinenta ng doktor ang dangal ng isang musmos na bata kapalit ng malaking halaga mula kay Beatriz. Gumuho ang buong mundo ni Leandro. Ang paninikip ng kanyang dibdib ay nagpahirap sa kanyang paghinga. Tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay ang kanyang puso. Anak niya si Ines. Tinanggihan niya ang sarili niyang anak. Pinabayaan niyang saktan ng kanyang ina
at ni Beatrice ang babaeng pinakamamahal niya, habang siya ay nanatiling nakatayo at walang ginagawa. Ang kaluwagan ng katotohanan ay mabilis na napalitan ng pinakamabigat na uri ng pagsisisi na maaaring maramdaman ng isang tao. Madaling araw na nang matapang na humakbang si Leandro patungo sa maliit na kwarto kung saan pinatira si Sabina. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Gising pa si Sabina, tahimik sa ilalim ng aandap-andap na ilaw. Maingat na tinutupi ang mga lumang damit ng kanilang anak. Nang makita niya ang asawa, walang kahit anong gulat o saya na dumaan sa kanyang mga mata. Isang blankong pagtingin lamang ang isinukli niya sa basag at umiiyak na hitsura ng lalaki. Sabina, basag at halos hindi lumabas sa lalamunan ni Leandro ang pangalan ng asawa. Walang pag-aalinlangan, bumagsak ang mga tuhod ni Leandro sa malamig na sahig. Lumuhod siya sa harap ng silyang degulong. Nakita niya ang mga natuyong putik na nakadikit sa mga gulong ng silya mula sa pagdaan ni Sabina sa labas ng mansyon. Kasabay ng kanyang mga patuloy na paghikbi, hinawakan ni Leandro ang laylayan ng kanyang mamahaling puting kamisadentro at maingat na pinunasan ang dumi sa mga gulong. Ang kanyang mga luha ay pumapatak sa sahig. Humahalo sa putik na pilit niyang nililinis sa pag-asang malilinis din nito ang kanyang mga kasalanan. Patawarin mo ako, Sabina. Nalaman ko na ang totoo. I saw the real DNA results. Anak ko si Ines. Anak natin siya. Diyos ko, napakaduwag ko. Patawarin mo ako sa pagiging bulag at duwag. Umiiyak na pakiusap ni Leandro. Ang kanyang noo ay nakadiin sa mismong bakal ng silyang degulong. Malamig na inikot ni Sabina ang gulong paatras. Inilalayo ang sarili mula sa pag-abot ng asawa. Tiningnan niya ang dumi na kumalat sa mamahaling damit ng lalaki. Huwag mong dungisan ang damit mo, Leandro. Hindi na maibabalik ng malinis na gulong ang mga panahong kailangan kong gumapang sa putik at dugo para lang mabuhay ang anak natin. Inangat ni Leandro ang kanyang mukha. Umaasang may makikitang kahit isang patak ng awa. Ngunit tanging pader ng yelo ang kanyang nasaksihan. Ang luha mo ngayon, Leandro, ay hindi makakabura sa 5 taon kong pag-iyak ng dugo, matigas at tagos sa butong pagbigkas ni Sabina. Saan ka naroon noong gabi-gabi akong nananalangin na sana ay dumating ka para iligtas ako? Nakayakap ka sa babaeng pumatay sa akin. Bawiin natin ang lahat. Desperadong sagot ni Leandro, pilit na inaabot ang kamay ng asawa, ngunit muli itong iniwas ni Sabina. Tutulungan kitang ilabas ang totoo. Ipapakulong ko si Beatrice. Ipapakulong ko si Don Gregorio. Sabihin mo lang sa akin, nasaan ang orihinal na libro ng kumpanya? The original ledger that proves your innocence. Sabihin mo sa akin at ako mismo ang tatapos sa kanila. Nag-iwan ito ng isang nakakabinging katahimikan. Pinagmasdan ni Sabina ang lalaki. Walang nakakaalam kung sino ang kasalukuyang nagtatago ng orihinal na ebidensya ng katiwalian sa charity fund. Ngunit hinding-hindi ibibigay ni Sabina ang kaisa-isang alas niya sa taong nagkanulo na sa kanya noon. Ang tiwala ay hindi hinihingi, ito ay pinatutunayan. At para kay Sabina, si Leandro ay wala pang napatutunayan, kundi ang pagiging isang anino sa oras ng bagyo. Nang hindi sumagot si Sabina, tumayo si Leandro. Ang sakit ng pagtanggi ay ginamit niya upang mag-alab ang kanyang determinasyong itama ang lahat. Desidido siyang harapin si Beatrice sa mismong gabing iyon, kalad ka rin ito palabas ng mansyon at ipagbili sa mga awtoridad ang ginawa nitong panloloko sa lab. Ngunit bago pa man siya makarating sa kwarto ng kanyang pinsan, isang matangkad na figura ang humarang sa madilim na pasilyo ng ikalawang palapag. Si Don Gregorio, kalmadong humihithit ng tabako sa dilim. Before you do anything stupid, nephew, isipin mong mabuti kung anong wawasakin mo. Malamig na babala ng matanda. Ang usok ay dahan-dahang lumabas mula sa kanyang bibig at nagpakapal sa tensyon sa hangin. Kapag idiniin mo si Beatrice at hinalungkat ang lahat ng nakaraan tungkol sa pagkawala ng pera, hindi lang ako ang babagsak. Kasamang mabubulok sa kulungan ang mahal mong ina. Natigilan si Leandro, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit. Ano ang ibig mong sabihin? Madiin na tanong ng lalaki. Ngumiti ng bahagya si Gregorio, isang ngiti na nagpapahiwatig ng purong kasamaan. Tanungin mo ang nanay mo kung kaninong mga utang sa kasino ang binayaran ng pondo ng charity bago ko pa man pakialaman ang natitirang pera.
If you destroy me, the entire Alvarado legacy burns with your mother. Ang mabibigat na yabag ng paalis na si Don Gregorio ay tila paulit-ulit na umalingaw sa mahabang pasilyo. Ang mabigat at nag-aalinlangang pagtulak ni Leandro sa pinto ng silid ng kanyang ina ay naghudyat ng isang komprontasyong matagal nang iniiwasan. Nadatnan niya si Doña Constancia na nakaupo sa harap ng kanyang tokador, abala sa pagtanggal ng mga mamahaling alahas. Mabilis na ipinukol ni Leandro ang nakakapasong katanungan. Totoo ba, Mommy? Tell me Don Gregorio is lying. Sabihin mo sa akin na hindi mo ninakaw ang pondo ng charity para ibayad sa mga utang mo sa kasino. Bumagsak ang gintong suklay mula sa kamay ng matanda. Tumama ito sa makapal na salamin bago gumulong sa sahig. Nagsimulang manginig ang mga balikat nito. Sa halip na humingi ng tawad, ginamit ng Donya ang pinakamatalim na sandata ng isang inang mapanlinlang, ang utang na loob. How dare you judge me, Leandro? Ginawa ko ang lahat ng iyon para sa pamilyang ito. Para sa iyo. Humahagulgol na sumbat ni Doña Constancia habang nakahawak sa kanyang dibdib. Kung hindi ko binayaran ang mga utang na iniwan ng tatay mo, matagal na tayong nasa kalsada. You wouldn't have your cars, your position, your perfect life. Tapos ngayon, isusuko mo ako sa pulisya dahil lang sa asawa mong patay gutom at walang kwenta? Ang bawat hikbi at sumbat ng matanda ay tila mabigat na kadenang iginagapos sa leeg ni Leandro. Nakatayo siya roon, paralisado sa pagitan ng pagiging isang mabuting anak na pinilit protektahan ng ina at pagiging isang makatarungang asawa na ninakawan ng kaligayahan. Minsan pa ang maruming anino ng pamilya Alvarado ay lumamon sa kanyang tapang. Hindi na hinintay ni Sabina ang desisyon ng lalaking patuloy na nagpapakulong sa sariling anino. Alam niyang sa huli, dugo pa rin ang mananaig para kay Leandro. Sa loob ng kanilang madilim na silid, kinuha niya ang isang lumang telepono na binili niya mula sa isang tindahan sa bangketa. Mabilis na nagtipa ang kanyang magagaspang na daliri. Isang maikling mensahe ang ipinadala niya patungo sa isang hindi kilalang numero, isang lihim na tagasuri ng kwenta, auditor, na matagal na niyang kaalyado mula pa sa kabundukan. Nasusukol na sila, maghanda ka na. Pagkatapos ipadala ang mensahe, inayos ni Sabina ang buhok ni Ines para sa pagpasok nito sa isang maliit na daycare center sa kabilang kanto ng subdivision. Bago sila tuluyang makalabas ng gate upang maglakad, huminto sila sa isang naglalako sa bangketa. Gamit ang iilang barya sa kanyang bulsa, bumili si Sabina ng isang mumurahing ipit sa buhok na hugis paru-paro at maingat itong inilagay sa buhok ng anak. Salamat po, nanay. Ito na ang pinakamagandang paru-paro sa buong mundo. Masayang wika ni Ines habang pinagmamasdan ang sarili sa bintana ng isang sasakyan. Mas niyakap at pinahalagahan pa ng bata ang mumurahing laruan kaysa sa mga naglalakihang manikang padala ni Doña Constancia na nakatambak lamang sa sulok ng kanilang kwarto. Ang inosenteng tuwang iyon sa mga mata ni Ines ang nagbigay ng panibagong lakas kay Sabina upang ipagpatuloy ang laban. Ngunit ang tahimik na paglalakbay ng mag-ina ay mabilis na nabalot ng panganib. Nang lumiko sila sa isang makitid at walang taong eskinita patungo sa paaralan, isang malaking itim na sasakyan ang mabilis na humarang sa kanilang daraanan. Ang matalim na pag-iyak ng mga gulong nito na kumiskis sa aspalto ay nagpatindig sa mga balahibo ni Sabina. Bumukas ang pinto ng sasakyan at iniluwa nito ang dalawang malalaking lalaki. Mabilis na hinarangan ng isa ang likuran ng silyang de gulong upang hindi sila makatakas, habang ang isa ay dahan-dahang lumapit ng may nakakakilabot ng ngiti. Inilalabas ang isang matalim na kutsilyo mula sa kanyang bulsa. Walang mga tao sa paligid. Walang makakarinig sa kanilang paghingi ng saklolo. Wala nang atrasan. Bumalik sa alaala ni Sabina ang madilim na gabi sa tulay, ang rumaragasang ilog, at ang malamig na kamatayan. Ang nag-iisang tanong sa kanyang isipan ay kung sino ba ang tunay na kausap niya sa kabilang linya kanina. Isa ba siyang tunay na kakampi o isa rin siyang pain ni Don Gregorio? Uulitin ba ng kasaysayan ang sarili nitong kalupitan? Mabilis na itinago ni Sabina ang panginginig ng kanyang mga kamay. Iginuhit niya ang pinakamatapang na anyo na maaari niyang ipakita
habang itinutulak ang munting katawan ni Ines sa kanyang likuran, ginagawang kalasag ang sariling katawan na nakakulong sa silya. Nanay? Ang nanginginig at umiiyak na tinig ng munting si Ines ay umaling-ongaw sa tahimik na eskinita, puno ng matinding takot habang pilit na nagtatago sa likod ng silya ng kanyang ina. Sa halip na magmakaawa, isang malamig at kalmadong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sabina. Hindi alam ng mga lalaking nasa kanyang harapan na bago pa man sila lumabas ng mansyon, pinindot na niya ang isang maliit na kagamitan na nakatago sa loob ng bulsa ng kanyang lumang jacket. Isa itong lihim na transmitter na may GPS, direktang nakakonekta sa telepono ni Leandro at sa malapit na himpilan ng pulisya. Ito ang kasunduan nila ng kanyang lihim na investigador, ang gamitin ng sarili bilang pain upang palabasin ang tunay na kulay ng mga Alvarado. Bakit nyo kami ginaganito? Inutusan ba kayo ni Don Gregorio para tapusin ang palpak niyang trabaho 5 taon na ang nakaraan? Malakas at malinaw na tanong ni Sabina, sinisiguradong maririnig ng maayos ang bawat salita sa nakatagong mikropono. Humalakhak ang lalaking may hawak na patalim, pilit na inilalapit ang matalim na dulo nito sa leeg ni Sabina. Matalino ka talaga, Miss Sabina. Sayang nga lang at masyado kang pakialamera. Sabi ni Boss Gregorio, siguraduhin daw naming hindi nalulutang ang katawan mo ngayon. Ang mga salitang iyon, ang huling kumpirmasyong kailangan ng batas. Bago pa man dumampi ang malamig na bakal sa balat ng inang lumpo, ang matinis na wangwang ng mga paparating na sasakyan ng pulisya ay mabilis na bumasag sa katahimikan ng eskinita. Ang mga asul at pulang ilaw ay mabilis na nagpinta sa madilim na pader ng eskinita. Hindi pa man ganap na nakakahinto ang unang sasakyan, bumukas na ang pinto nito at iniluwa ang isang nagngangalit na Leandro. Ang takot na mawala muli ang kanyang mag-ina ay tuluyang sumunog sa natitirang kaduwagan sa kanyang sistema. Ginamit niya ang buong bigat ng kanyang katawan upang dambahin ang lalaking may hawak na kutsilyo. Ang malakas na pagbagsak ng 2 lalaki sa matigas na semento ay sinundan ng walang awang pag-ulan ng mga kamao ni Leandro sa mukha ng kriminal. Wala siyang pakialam kung masugatan siya. Ang tanging nasa isip niya ay ang maprotektahan ng kanyang pamilya. Mabilis na inaresto ng mga pulis ang 2 tauhan ni Gregorio. Habang pinuposas ang mga ito, humahangos at duguan ang mga kamay na lumapit si Leandro sa silyang de gulong. Ang kanyang mga mata ay puno ng labis na pag-aalala at umaapaw na pagmamahal. Mahigpit niyang niyakap si Sabina, isinusubsob ang kanyang mukha sa balikat ng asawa habang humihikbi dahil sa tinding takot na kanyang naramdaman. I'm here. I'm so sorry, nandito na ako. Hindi ko nahahayaang may manakit sa inyo, nanginginig na bulong ni Leandro. Ngunit sa halip na suklian ng yakap, malamig na ipinatong ni Sabina ang kanyang magagaspang na kamay sa dibdib ni Leandro. Ginamit niya ito upang dahan-dahang itulak ang lalaki palayo. Walang luha sa kanyang mga mata, tanging isang pader ng yelo ang nakaharap sa asawa. Iligtas mo muna ang sarili mo sa lason ng pamilya mo bago mo kami iligtas, Leandro. Matigas na wika ni Sabina. Inikot niya ang kanyang silya, tinalikuran ang lalaki, at mabilis na inabot ang nanginginig na si Ines upang aluin ito. Ang tahimik ngunit makapangyarihang pagtanggi na iyon ay isang malinaw na mensahe. Ang mga sugat ng kahapon ay hindi mabubura ng isang kabayanihan ngayon. Pagbalik sa mansyon, naabutan ni Leandro na tahimik at kaswal na kumakain ng hapunan sina Doña Constancia at Don Gregorio sa mahabang mesa. Ang kanilang kapayapaan ay tila nagpapahiwatig na walang masamang nangyari, na para bang ang pagtatangka sa buhay ng mag-ina ay isa lamang ordinaryong bahagi ng kanilang araw. Ang nakakapasong galit sa dibdib ni Leandro ay tuluyan ng sumabog. Lumapit siya sa mesa at gamit ang kanyang braso, walang habas niyang hinawi ang mga nakahain. Ang pagbasag ng mga mamahaling plato, ang pagkalat ng maiinit na pagkain, at ang pagtapon ng mamahaling alak sa makintab na sahig ay nagpatahimik sa buong silid. Napasigaw si Doña Constancia sa sobrang gulat habang kalmadong pinunasan ni Gregorio ang tumalsik na sarsa sa kanyang damit. Kung akala ninyo mananahimik ako habang pinapatay ninyo ang mag-ina ko, nagkakamali kayo. Umalingaw-ngaw ang galit na tinig ni Leandro sa buong palasyo ng mga Alvarado.
Tapos na ang pagiging duwag ko. Sisiguraduhin kong mabubulok kayo sa kulungan. Kahit pa ibig sabihin nito ay isama ko ang sarili kong ina. Nanatiling kalmado si Don Gregorio, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng nakamamatay na banta. You are making a huge mistake, Leandro. Wawasakin mo ang pamilya para sa isang babaeng hindi ka na kayang mahalin. Wala na akong pamilya sa inyo. Madiin na sagot ni Leandro bago siya tumalikod upang tuluyan ng umalis at dalhin ang mag-ina sa ligtas na lugar. Ngunit bago pa siya makahakbang palabas ng hapagkainan, isang pamilyar at malamig na boses ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Lumabas si Beatrice mula sa madilim na pasilyo, suot ang isang maluwag na pantulog. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang tiyan habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Leandro. You can't abandon us, Leandro. Hindi mo pwedeng talikuran ang pamilyang ito. Malumanay ngunit makamandag na pahayag ni Beatrice. Lalo na ngayon, I'm pregnant. Dinadala ko ang magiging tagapagmana mo. Ang impormasyong iyon ay tila isang matalim na sibat na tumusok sa utak ni Leandro. Nanlaki ang kanyang mga mata habang pilit na inuunawa ang sitwasyon. Sa likod ng lahat ng kaguluhan, ang dahan-dahan at malisyosong ngiti na gumuhit sa mga labi ni Beatrice ay sapat na upang tuluyang magdilim ang kanyang paningin. Ang malamig na deklarasyon ni Beatrice ay nagpabigat lalo sa hangin sa loob ng malawak na mansyon. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa paligid bago ito tuluyang binasag ng masayang boses ni Doña Constancia. Mabilis na lumapit ang matanda kay Beatrice at maingat na inalalayan ito patungo sa isang upuan. Narinig mo iyon, Leandro? Magkakaanak na kayo. This is a blessing to our family. Masayang pahayag ng matanda, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa pag-asang magagamit niya ang sanggol upang tuluyang itali ang kanyang anak. You have to marry her immediately. Hindi ko papayagang magkaroon ng anak sa labas ang pamilyang ito. Para kay Leandro, ang balitang iyon ay hindi biyaya, kundi isang mabigat at malamig na kadena na idinidikdik sa kanyang leeg. Napasabunot siya sa kanyang buhok, pilit na inuunawa ang bangungot na kinasasadlakan niya. Tiningnan niya si Beatrice na ngayon ay umiiyak at nagkukunwaring biktima ng sitwasyon, ngunit hindi niya maramdaman ang kahit anong awa o saya. Ang tanging nararamdaman niya ay matinding pagkasuklam sa sarili at sa babaeng gumawa ng lahat upang sirain ang kanyang unang pamilya. Mula sa madilim na pasilyo, tahimik na nakikinig si Sabina sa mga kaganapan. Nakaramdam siya ng matalim na kurot sa kanyang dibdib. Ang ideya na magkakaroon ng anak ang lalaking minahal niya sa babaeng umagaw ng kanyang buhay ay sapat na upang paduguin ang kanyang pusong sugatan. Ngunit sa halip na magpatalo sa emosyon, nanaig ang talas ng kanyang isipan. May mali. Pamilyar siya sa bawat kilos ni Beatrice. Napansin niya ang madalas na pag-inom nito ng mainit na tsa at ang palihim na paghaplos nito sa ibabang bahagi ng kanyang puson nitong mga nakaraang araw. Mga palatandaan na hindi ng paglilihi, kundi ng buwanang dalaw na palagi nitong iniinda noon pa man. Kinabukasan ng umaga, habang abala ang lahat sa pag-aasikaso kay Beatrice, palihim na tinawag ni Sabina si Manang Rosa. Pinakiusapan niya ang matandang katiwala na pasukin ang kwarto ng kanyang pinsan upang halongkatin ang basurahan sa loob ng banyo nito. Hindi nag-atubili ang matanda. Alam ni Manang Rosa kung ano ang kanyang hinahanap at kung gaano ito kahalaga upang mapalaya si Leandro mula sa isang malaking patibong. Pagsapit ng tanghalian, ipinatawag ni Doña Constancia ang buong pamilya sa hapagkainan upang pormal na pag-usapan ang agarang kasal ni Leandro at Beatrice. Walang ganang nakaupo si Leandro, tila isang presong naghihintay sa kanyang bitay. Si Beatrice naman ay masayang humihigop ng sabaw, ang mga mata ay puno ng tagumpay. Ang formalidad ng usapan ay biglang naputol nang bumukas ang malaking pintuan ng komedor. Pumasok si Sabina sakay ng kanyang silyang de gulong. Kalmado ang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalagablab. Mabilis niyang iginulong ang kanyang silya patungo sa gitna ng hapag. Gamit ang kanyang kanang kamay, inihagis niya ang isang nakabuhol na itim na plastik. Ang pagbagsak ng pakete sa ibabaw ng makintab na mesa
ay sapat na upang patigilin ang pagmuya ng lahat. Ano na naman itong kabastusan mo, Sabina? Nag-uusap kami rito tungkol sa kasal ng anak ko, galit na sigaw ni Doña Constancia. Malamig na tinitigan ni Sabina si Beatriz na ngayon ay unti-unting namumutla. Bakit hindi mo buksan ang plastic na yan, Beatriz? Ipakita mo sa magaling mong biyenan kung anong klaseng pagbubuntis iyan. Dinudugo ka ba para sa anak ninyo? O sadyang dumating lang ang buwan ng dalaw mo na tinatago mo sa basurahan ng banyo mo? Tila binuhusan ng yelong tubig ang buong katawan ni Beatriz. Ang kanyang tinidor ay dahan-dahang nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay. Hindi niya kailangang buksan ang plastic. Alam na niyang nahanap nila ang kanyang ginamit na sanitary pad. Gumuho ang kanyang huwad na palasyo. "You liar!" Umalingaw-ngaw ang galit na boses ni Leandro. Tumayo siya at malakas na hinampas ang mesa, tila guguho ang buong hapag sa tindi ng kanyang puot. "Hanggang kailan mo ba ako lolokohin? Ginamit mo ang ideya ng isang inosenteng bata para lang itali ako. Leandro, please let me explain. Ginawa ko lang ito dahil mahal na mahal kita. Desperada na ako dahil inaagaw ka na naman niya sa akin." Humahagulgol na pakiusap ni Beatriz habang pilit na inaabot ang kamay ng lalaki. Ngunit mabilis itong iniwas ni Leandro na para bang nakahawak siya ng isang makamandag na ahas. Wala nang makakapitan si Beatriz. Ang kanyang paningin ay dumapo sa kalmadong mukha ni Sabina. Ang puot at inggit na naipon sa loob ng 5 taon ay tuluyan ng sumabog. Tumili si Beatriz tulad ng isang baliw at mabilis na sumugod patungo sa silyang de gulong, nakataas ang mga kamay at handang kalmutin ang mukha ng babaeng sumira sa kanyang mga plano. Ngunit bago pa man makalapit ang nanggigigil na pinsan, isang matapang at matandang figura ang humarang sa kanyang daraanan. Tumayo ng tuwid si Manang Rosa. Itinulak ng malakas ang balikat ni Beatriz palayo. Ang karaniwang nakayukong katiwala ay nagpamalas ng tapang ng isang inang leon na nagpoprotekta sa kanyang anak. "Huwag na huwag mong sasaktan ang alaga ko. Tama na ang kasamaan mo sa pamamahay na ito." Matapang na sigaw ng matanda, nakabuka ang magkabilang braso upang magsilbing harang sa pagitan ni Beatriz at ng silyang degulong ni Sabina. Napasubsob si Beatriz sa sahig. Tiningnan niya ang mga taong nakapaligid sa kanya. Ang matinding pandidiri sa mga mata ni Leandro, ang pagkabigla ni Doña Constancia, at ang nakakapasong katahimikan ni Sabina. Alam niyang tapos na ang kanyang laro. Wala na siyang babalikan. Ngunit kung lulubog siya sa putik na ito, sisiguraduhin niyang may isasama siya pababa. Dahan-dahang tumayo si Beatriz. Ang kanyang mga luha ay natuyo at napalitan ng isang mapanganib at baliw na ngiti. Itinuro niya ang nanginginig na si Doña Constancia. "Bakit ako lang ang kinamumuhian ninyo? Bakit ako lang ang masama?" Tumatawang sigaw ni Beatriz, ang kanyang mata ay nakatutok kay Leandro na ngayon ay unti-unting kinakabahan. "Nagtataka ka ba kung bakit pinatay ng tiyuhin mo si Sabina noon? Tanungin mo ang mahal mong ina kung sino talaga ang nag-utos na burahin si Sabina sa mundong ito upang hindi matuklasan ang mga ninakaw niyang pera." Ang pagbagsak ng katotohanang iyon ay tila pagguho ng mundo. Nawalan ng kulay ang mukha ni Doña Constancia at unti-unti siyang napahawak sa kanyang dibdib habang ang lahat ng mata ay bumaling sa kanya. Ang mata ng lahat ay nakapako kay Doña Constancia. Ang donyang laging nakataas ang noo at balot ng mamahaling alahas ay tila biglang umurong at naging isang maliit at takot na nilalang. Ang hangin sa loob ng komedor ay naging siksik at nakakasakal. Naghihintay sa anumang depensang lalabas mula sa bibig ng matriarka ng mga Alvarado. "Sinungaling ka, Beatriz. Huwag mo akong idamay sa mga kabaliwan mo at sa mga kasalanan ng tiyuhin ninyo." Nanginginig ang boses na sigaw ni Doña Constancia habang pilit na inilalayo ang kanyang sarili mula sa nagwawalang babae. Ngunit humalakhak lamang si Beatriz. Isang tawa na walang bahid ng katinuan, kundi purong desperasyon. "Ayaw mo ba silang kwentuhan, Mommy? Tungkol sa gabi bago ang aksidente? Narinig kita. Kausap mo si Don Gregorio sa telepono. Sabi mo sa kanya, gawin mo ang dapat mong gawin. Huwag lang madudungisan ang pangalan ng pamilya. Alam mo na puputulin niya ang preno ng sasakyan ni Sabina. Hinayaan mo siyang patayin ang asawa ng sarili mong anak
para lang mapagtakpan ang mga ninakaw mong pera na isinugal mo sa kasino. Bumagsak ang panga ni Leandro. Pakiramdam niya ay tila may dambuhalang bato na inihampas sa kanyang sikmura. Ang mga pagkain sa mesa na kanina ay nagbibigay ng pampagana ay biglang nagdulot ng matinding pagduwal sa kanyang lalamunan. Dahan-dahan siyang humarap sa kanyang ina, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa ng isang pagtanggi. Tell me she's lying, mommy. Sabihin mo sa akin na hindi ka kasabot sa pagpatay sa asawa ko. Basag at halos walang tinig na pakiusap ni Leandro. Napalunok si Doña Constancia. Nagsimulang mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil nahuli na siya sa kanyang kasinungalingan. Ginamit niya ang pinakamatandang sandata ng mga mapanlinlang, ang panunumbat. Wala akong inutos na patayin siya. Umiiyak na depensa ng matanda habang pilit na inaabot ang braso ng kanyang anak. Oo, alam ko ang plano ni Gregorio, pero wala akong pagpipilian. Leandro, ginawa ko ang lahat ng ito para sa pamilyang ito. Para sa iyo. Kung hindi ko ginamit ang pera ng charity fund para bayaran ang mga utang ng tatay mo, matagal na tayong nawalan ng tirahan. Naging marumi ang mga kamay ko para manatiling malinis ang buhay mo. At itong babaeng ito, matalim na itinuro ng Donya si Sabina. Siya ang nagpilit na ungkatin ng nakaraan. Siya ang nagtulak sa atin sa bangin. Hindi na kinaya ni Leandro ang mga salitang narinig. Buong lakas niyang iwinasiwas ang braso ng kanyang inapalayo. Tila nakahawak siya ng isang nakakadiring sakit na nakakahawa. Umurong siya ng ilang hakbang, tinitigan ng kanyang ina, nang may matinding nandidiri. Ang babaeng sinamba niya at sinunod niya habang buhay ay isang halimaw na nagtago sa likod ng huwad na kabanalan. Mula sa kanyang silyang degulong, tahimik na pinagmasdan ni Sabina ang pagguho ng palasyo ng mga Alvarado. Walang ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi, tanging isang malamig na katarungan na matagal nang naantala. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa kanyang bulsa at mabilis na nagtipa ng ilang utos. Sa isang iglap, ang malaking telebisyon sa sentro ng sala ay biglang nag-iba ng palabas. Direktang kumonekta sa isang live video na ipinadala ng kanyang lihim na kaalyado. Kung inaakala ninyong ang pag-amin ninyo rito, sa loob ng inyong palasyo ay sapat na. Nagkakamali kayo, malamig na wika ni Sabina na umaling-awngaw sa buong silid. Hindi ako gumapang mula sa putikan para lang marinig ang inyong mga palusot. Bumalik ako para ipaalam sa buong mundo kung sino talaga kayo. Napatingin ang lahat sa malaking screen. Ang pamilyar na altar ng San Isidro Parish ang bumungad sa kanila, ang mismong simbahan na pinupunduhan ng mga Alvarado upang magmukhang mga banal sa paningin ng lipunan. Ngunit sa halip na tahimik na panalangin, ang paligid ay nagngangalit sa galit ng mga tao. Nakatayo sa unahan ang kura paroko, hawak ang makapal na kopya ng orihinal na ledger at mga dokumento ng bangko na nagpapatunay ng katiwalian at pagnanakaw ni na Don Gregorio at Doña Constancia. Ipinadala ito ni Sabina kanina lamang. Makikita sa video si Aling Puring na walang awang sumisigaw ng mga pagbatikos, habang ang mga galit na miyembro ng komunidad, ang mga pamilya ng mga naulila at mga mahihirap na ninakawan ng pondo, ay nagpupunit at humahampas sa mga malalaking tarpaulin na may mukha ng pamilya Alvarado. Ang kanilang pangalan na itinuring na ginto ay ginagawang basahan at tinatapak-tapakan ng mismong lipunang kanilang pinagmalakihan. Bumagsak ang mga tuhod ni Doña Constancia sa matigas na sahig. Napahagulgol siya ng malakas, hindi dahil sa sakit ng nawalang buhay ni Sabina, kundi dahil ang nag-iisa niyang kayamanan, ang reputasyon ng pamilya, ay tuluyan ng naging abo. Sa gitna ng nakabibinging pag-iyak ng Donya, ang hysterical na pagtawa ni Beatriz at ang mga galit na tinig na nagmumula sa telebisyon, napansin ni Sabina ang kanyang munting anak. Si Ines ay nanginginig sa isang gilid, takot na takot sa mga nagwawalang matatanda sa kanyang paligid. Mabilis na iginulong ni Sabina ang kanyang silya palapit sa anak. Hindi niya hahayaang madungisan ang inosenteng isipan ni Ines ng kasamaang ito. Niyakap niya ng mahigpit ang bata, isinubsob ang mukha nito sa kanyang mainit na dibdib. Ginamit ni Sabina ang kanyang magagaspang na palad upang takpan ng mahigpit ang magkabilang tainga ng kanyang anak. Sa gitna ng nagngangalit na impyerno sa loob ng mansyon,
Marahan at malambing na humuni si Sabina ng isang pamilyar na oyayi. Pinupuno ang isipan ng bata ng musika ng pagmamahal upang tabunan ang ingay ng mga halimaw. Manang Rosa, tawag ni Sabina nang hindi inaalis ang pagkakayakap sa anak. Ilayo mo siya rito, dalhin mo si Ines sa kwarto sa itaas, at ikandado mo ng mabuti ang pinto. Huwag kayong lalabas hanggat hindi ako ang kumakatok. Tumango ang matandang katiwala at mabilis na binuhat ang nanginginig na bata paakyat sa hagdanan, inilalayo ito sa magulong komedor. Nang makasiguro si Sabina na ligtas na ang kanyang anak, muli siyang humarap sa mag-inang Alvarado. Ngunit may isang napakalaking detalye na biglang nagpatindig sa mga balahibo sa kanyang batok. Tumingin siya sa kabuuan ng sala, hanggang sa mga pasilyo, wala si Don Gregorio. Sa kasagsagan ng pag-aaway ni Leandro at Doña Constancia, tahimik na nawala ang matandang demonyo. Alam ni Sabina na ang mga taong zahol sa kapangyarihan at nasusukol sa pader ay gagawa ng pinakadesperado at pinakamadugong hakbang upang makatakas. Sa kabilang dako, sa ikalawang palapag ng mansyon, dahan-dahang inilapag ni Manang Rosa si Ines sa ibabaw ng malambot na kama. Tumalikod lamang ang matanda ng ilang sandali upang abutin ang paboritong manika ng bata upang mapatahan ito. Ang mabagal at nakakakilabot na pag-ikot ng seradura sa pinto ang tanging nagbigay babala bago ito tuluyang bumukas. Pumasok si Don Gregorio, ang mga mata ay madilim at walang bakas ng awa. Ang matapang na amoy ng mamahaling tabako na humahalo sa amoy ng kanyang pawis ay mabilis na kumalat sa silid. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang malamig at itim na baril, direktang nakatutok sa inosenteng bata na nakaupo sa kama. Isang marahas na pagtulak ang nagpabagsak kay Manang Rosa sa malamig na sahig. Napahawak ang matanda sa kanyang nasugatang noo habang walang awang hinablot ni Don Gregorio ang nanginginig na si Ines. Itinutok ng matandang demonyo ang malamig at itim na bakal ng baril sa mismong sentido ng umiiyak na bata. Sakto namang nakarating si Sabina sa tapat ng bukas na pintuan ng kwarto. Ang hangin sa kanyang mga baga ay tila biglang hinigop palabas. Ang paningin niya ay nagdilim at ang kanyang puso ay halos sumabog sa matinding kaba. Ang pinakamalaking takot ng isang ina ay nakatambad ngayon sa kanyang harapan. Sabihin mo sa mga pulis sa labas na umatras. Ibigay mo sa akin ang lahat ng orihinal na kopya ng ledger na nasa iyo kung gusto mo pang makitang buhay ang bastardang ito. Galit na utos ni Don Gregorio, ang mga mata nito ay nanlilisik sa desperasyon. Wala nang natitirang pagmamalaki sa puso ni Sabina. Hindi na mahalaga ang hustisya, ang galit, o ang pera. Ang tanging mahalaga ay ang hininga ng kanyang anak. Gamit ang kanyang panginginig at nanghihinang mga braso, pilit niyang inalis ang pagkakakapit sa mga hawakan ng kanyang silyang degulong. Hinayaan niyang mahulog ang kanyang sariling katawan sa matigas na sahig. Ang malakas na pagbagsak ng kanyang mga tuhod at balikat ay hindi niya ininda. Gamit ang kanyang mga siko at kalyong mga palad. Dahan-dahan at pilit na gumapang si Sabina patungo kay Don Gregorio. Kinakaladkad ang kanyang mga paralisadong binti na tila mga walang buhay na kahoy. Nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag ang anak ko, umiiyak at nagpupumiglas na pakiusap ni Sabina habang idinidiin ang kanyang noo sa maruming sahig. Ako na lang, papatayin mo na rin lang ako 5 taon na ang nakaraan, di ba? Tapusin mo na ngayon, kunin mo na ang buhay ko, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ebidensya, palayain mo lang si Ines. Sa kalagitnaan ng pagmamakaawa ng isang ina, humahangos na nakarating si Leandro sa pintuan. Ang eksenang bumungad sa kanya ay nagpasiklab ng isang napakatinding apoy sa kanyang buong pagkatao. Nakita niya ang kanyang asawa, ang babaeng ipinangako niyang aalagaan, na nakadapa at gumagapang sa sahig tulad ng isang alipin. Nakita niya ang kanyang tiyuhin na akmang kikitil sa buhay ng kaisa-isa niyang anak. Lahat ng ito ay bunga ng kanyang matagal na pananahimik at kaduwagan. Hindi na siya maghihintay pa. Hindi na siya magdadalawang isip. Kasabay ng marahas na pagkasa ng baril ni Gregorio, buong lakas na inihagis ni Leandro ang kanyang sarili pasulong. Tumalon siya patungo sa pagitan ng malamig na bakal at ng kanyang mag-ina, ginawang kalasag ang sariling laman at buto.
Isang nakakabinging pagsabog ng pulbura ang yumanig sa apat na sulok ng silid. Tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Sabina. Nakita niya kung paano biglang nanghina ang mga tuhod ng kanyang asawa. Isang madilim na mantsa ng dugo ang mabilis na kumalat sa maputing damit ni Leandro sa bahagi ng kanyang dibdib. Dahan-dahang bumagsak ang lalaki sa sahig, saktong sumalo sa pagkakabitaw ni Gregorio kay Ines. Halos kasunod ng pagsabog ay ang marahas na pagdagsa ng mga armadong pulis sa loob ng kwarto. Mabilis nilang dinaluhong at inihampas si Don Gregorio sa pader. Pilit na inaagaw ang armas at pinuposas ang lumalabang matanda. Ngunit ang atensyon ni Sabina ay wala sa pagdakip sa demonyo. Gumapang si Sabina nang mabilis patungo sa dugo ang katawan ng kanyang asawa. Ang kanyang pader ng yelo na itinayo ng 5 taon ay tuluyan ng gumuho. Mabilis niyang idiniin ang kanyang magagaspang at nanginginig na mga palad sa umaagos na sugat sa dibdib ni Leandro. Pilit na pinipigilan ang mainit na dugo na patuloy na tumatakas mula sa katawan nito. Umiiyak ng malakas ang munting si Ines dahil sa matinding takot sa dugong nakikita niya. Sa kabila ng unti-unting pagkawala ng kanyang hininga, pilit na itinaas ni Leandro ang kanyang mabigat at nanginginig na kamay. Maingat niya itong ipinatong sa mukha ng kanyang anak. Tinatakpan ang mga mata nito upang protektahan ang inosenteng bata sa malagim na tanawin. "Huwag kang matakot, anak. Nandito na ang tatay." Hirap at halos bulong na lamang na wika ni Leandro. Ang bawat salita ay may kasamang dugo na umaagos mula sa kanyang labi. Isang ngiti ng kapayapaan ang sumilay sa kanyang mukha habang tinitingnan niya si Sabina. Tila nagpapasalamat na sa huling sandali ng kanyang buhay, nagawa niyang maging isang tunay na lalaki para sa kanila. "Leandro, huwag kang pipikit. Lumaban ka, nagmamakaawa ako sa iyo." Humahagulgol na sigaw ni Sabina. Ang kanyang mga luha ay walang awang bumabagsak at humahalo sa dugo sa mukha ng asawa. "Hindi mo kami pwedeng iwan. Paano kita mapapatawad kung iiwan mo kami ng ganito?" Unti-unting bumigat ang kamay ni Leandro. Ang init sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng malamig at blangkong pagtingin bago ito tuluyang pumikit. Ang magulong pagbubuhat ng mga medic, ang mabilis na pagtakbo ng stretcher sa mahabang pasilyo ng ospital, at ang alingawngaw ng mga sumisigaw na doktor at nurse ay naghalo-halo sa nagdidilim na paningin ni Sabina. Nakasunod siya sa pagtutulak sa emergency room. Ang kanyang mga kamay ay balot pa rin ng malagkit na dugo ng taong minsang sumira. At ngayon ay nagligtas sa kanyang buhay. Isinara ng mga nurse ang malalaking pinto ng operating room. Iniiwan si Sabina sa labas. Nakatingin siya sa maliwanag na pulang ilaw sa itaas ng pintuan. Sa loob ng kwarto, ang mabilis at nag-aagaw buhay na ritmo ng makina na sumusukat sa pintig ng puso ni Leandro ay unti-unting bumagal. Hanggang sa ang mga paiba-ibang tunog ay tuluyan nang naging isang mahaba, tuwid at matinis na linya na pumunit sa huling pag-asa ng gabi. Ang mahaba at tuwid na tunog ng makina na tila nagbabadya ng kamatayan ay mabilis na sinundan ng kaguluhan ng mga nurse at doktor sa loob ng kwarto. Kasabay ng matapang na pagbomba ng hangin at paglalapat ng kuryente sa dibdib ni Leandro, ang panalangin ni Sabina sa labas ng pinto ay umabot sa pinakamataas na kalangitan. At tila may himalang nakinig. Muling rumehistro ang mahina at mabagal na pintig sa monitor. Nabuhay si Leandro, ngunit ang bala na tumama malapit sa kanyang baga ay nag-iwan ng permanenteng pinsala at kahinaan sa kanyang katawan. Isang pisikal na paalala ng araw na itinaya niya ang kanyang buhay para sa kanyang pamilya. Lumipas ang ilang buwan. Ang marangyang imperyo ng mga Alvarado ay tuluyan ng naging abo sa mata ng lipunan. Ang gulong ng kapalaran na matagal nilang pinaikot gamit ang kasinungalingan ay tuluyan ng bumagsak upang durugin sila. Si Don Gregorio ay nahatulan ng panghabambuhay na pagkakakulong dahil sa patong-patong na kaso ng pagnanakaw, pandaraya at pagtatangka sa buhay. Ang matandang lalaking dati ay nag-uutos sa libu-libong tao, ngayon ay nabubulok sa isang malamig at madilim na selda, walang pera, walang kapangyarihan, at walang kahit sinong dumadalaw.
Si Beatrice, na labis na nilamon ng kanyang ambisyon at inggit, ay tuluyang nawalan ng katinuan matapos makumpiska ang lahat ng kanyang ninakaw na yaman. Madalas siyang makita na paggalagala sa mga maruruming kalye ng Maynila. Suot ang isang marumi at punit-punit na puting tela na ginawa niyang belo. Masaya siyang nakikipag-usap sa hangin habang hawak ang isang basag na baso. Umaaktong siya pa rin ang magiging senyora ng mga Alvarado. Ang babaeng nais ang kininang lahat ay nauwi sa kawalan. Ang pinakamalupit na parusa ay nakalaan para kay Doña Constancia. Dahil sa matinding gulat at kahihiyan sa pagbagsak ng kanilang pangalan, inatake sa puso ang matanda na nagresulta sa matinding stroke. Ang kanang bahagi ng kanyang katawan ay tuluyang naparalisa at nawalan siya ng kakayahang magsalita ng tuwid. Matapos makuha ng bangko ang mansyon, napilitan siyang manirahan sa isang simpleng pasilidad para sa mga matatanda na pinupondohan ng kawanggawa. Ang dating matapobre at malupit na donya ngayon ay nakakulong din sa isang silyang degulong, umaasa sa tulong at habag ng mga taong dati niyang tinatapak-tapakan. Isang hapon, binisita ni Sabina at Ines ang pasilidad. Tahimik na nakaupo si Doña Constancia sa isang sulok. Ang mga mata ay puno ng pait at labis na kalungkutan. Nang makita niya si Sabina na naglalakad palapit, pilit niyang iniwas ang kanyang paningin dahil sa tindi ng hiya. Dahan-dahang lumapit si Ines. Walang bakas ng takot o galit sa inosenteng mga mata ng bata. Kinuha ni Ines ang isang paborito niyang murang candy mula sa kanyang bulsa at maingat itong inilagay sa nanginginig at paralisadong palad ng matanda. Para sa inyo po, Lola, para hindi na kayo malungkot. Malambing na bulong ng bata. Ang simpleng pag-alay na iyon ay gumuho sa huling pader ng pagmamalaki ni Doña Constancia. Ang mainit na luha ay mabilis na pumatak mula sa kanyang mga mata, humahalo sa kanyang nanginginig na labi habang nakatingin sa candy. Ang batang tinawag niyang bastarda at walang halaga ang tanging nilalang na nag-abot sa kanya ng awa sa panahong iniwan siya ng buong mundo. Sa kabilang banda, nakabalik na si Leandro sa isang maliit na inuupahang bahay kasama si Sabina upang magpagaling. Isang gabi, habang nag-aayos ng mga gamot si Sabina sa tabi ng kama, dahan-dahang inabot ni Leandro ang kamay ng kanyang asawa. Ang init ng kanyang palad ay naghahangad ng pagpapatawad at bagong simula. Ngunit dahan-dahan, sa isang malumanay ngunit matibay na paraan, hinugot ni Sabina ang kanyang kamay pabalik. Salamat sa pagliligtas mo kay Ines, Leandro. Tatanawin ko itong utang na loob habang buhay. Tahimik na wika ni Sabina habang hindi makatingin ng diretso sa mga mata ng asawa. Pero ang isang gawaing kabayanihan ay hindi sapat para burahin ang 5 taon ng paghihirap. Nasugatan na ako ng sobra, Leandro. Natatakot na akong sumandal ulit dahil baka kapag bumagsak ako, hindi ko na kayang bumangong muli. Ramdam ni Leandro ang matinding sakit sa pagtanggi ni Sabina, ngunit sa pagkakataong ito, naintindihan niya. Hindi madaling hilumin ang pusong durog na durog. Ang tiwala ay parang basag na salamin. Kahit anong dikit ang gawin, makikita pa rin ang mga lamat. Kinailangan ni Leandro na gumawa ng isang desisyon na magpapatunay ng kanyang tunay na pagbabago. Kinaumagahan, ginising si Sabina ng mahinang tunog ng pagsasara ng zipper ng isang bag. Paglabas niya ng kwarto, nakita niya si Leandro na nakatayo sa sala. Suot ang isang simpleng t-shirt at maong, bitbit ng lalaki ang isang maliit na maleta na naglalaman lamang ng kanyang mga damit. Sa ibabaw ng mesa ay may naiwang isang makapal na sobre. Ipinangalan ko na kay Ines at sa charity fund ang lahat ng natitirang share ko sa kumpanya. Kalmadong paliwanag ni Leandro, ang kanyang boses ay nagtataglay ng isang bagong uri ng tapang. Hindi ako aalis para talikuran kayo, Sabina. Aalis ako para buuin ulit ang sarili ko mula sa ibaba. Iiwan ko ang lahat ng pribilehiyo ng isang Alvarado na naging dahilan ng pagiging duwag ko. Tinitigan ni Sabina ang asawa. May panginginig sa kanyang mga labi na pilit niyang itinatago. Ngumiti ng mapait, ngunit puno ng pag-asa si Leandro. Tinalikuran niya ang luho, ang yaman, at ang komportableng buhay. Babalik ako kapag karapat-dapat na ako sa inyo.
kapag kaya ko na kayong ipagmalaki ng hindi nagtatago sa anino ng pamilya ko. Ang mahina at mabagal na paglapat ng pintuan nang umalis si Leandro ay nag-iwan ng isang malamig, ngunit tahimik na hangin sa loob ng bahay. Lumapit si Sabina sa bintana at pinagmasdan ang paglalakad ng kanyang asawa palayo. Ang anino ng isang lalaking piniling isuko ang buong mundo upang hanapin ang nawalang dangal ay unti-unting nilamon ng mga ilaw ng kalsada. Iniiwan si Sabina sa isang dagat ng mga katanungan kung darating pa ba ang araw na muli silang magkikita sa iisang daan. Isang buong taon ang dumaan na parang mga tuyong dahon na tahimik na tinangay ng banayad na hangin. Sa paglipas ng mga buwan, unti-unting nakabalik sa isang tahimik at payapang buhay ang mag-inang Sabina at Ines. Ang perang naiwan sa pondo ng Segunda Vida ay buong puso nilang ginamit upang tulungan ang mga naulila at mga batang may kapansanan. Ngunit sa likod ng bawat ngiti at pagtulong sa kapwa, may isang bakanteng espasyo sa puso ni Sabina na patuloy na naghihintay sa mga kasagutan ng panahon. Sa kabilang dako ng lungsod, malayo sa mga nagtataasang gusali at malalambot na kama, ang dating tagapagmana ng mga Alvarado ay nagpapabils ng pagpatak ng kanyang sariling pawis sa ilalim ng tirik na araw. Ang mga kamay ni Leandro na dati ay sanay lamang sa pagpirma ng mga tseke at paghawak ng mamahaling baso ng alak, ay napuno na ngayon ng mga magagaspang na kalyo, gasgas at sugat. Nagtatrabaho siya bilang isang simpleng pahinante at tagapaghatid ng mga mabibigat na kargamento. Nangungupahan siya sa isang napakaliit na kwarto kung saan ang tanging bentilador ang nagpapagaan sa mainit na gabi. Ngunit kailanman ay hindi siya dumaing. Ang bawat pagbubuhat ng kahon ay itinuturing niyang hakbang palayo sa pagiging isang duwag na lalaki. Hindi nagpakita si Leandro kay Sabina upang magmakaawa ng kapatawaran. Walang mga mamahaling bulaklak, walang mga mamahaling tsokolate, at walang matatamis na pangakong madaling mapako. Sa halip, ginamit niya ang kanyang mga gawa upang tahimik na patunayan ang kanyang pag-ibig. Sa mga araw na ihinahatid ni Sabina si Ines sa paaralan gamit ang kanyang silyang de gulong, madalas siyang nahihirapan sa pag-akyat sa isang bahagyang matarik na daanan. Ngunit sa tuwing bumibigat ang kanyang mga braso at tila aatras ang kanyang silya, isang pamilyar at malakas na puwersa mula sa likuran ang tahimik na nagtutulak sa kanya paakyat. Sa sandaling makarating siya sa patag na bahagi at lilingon upang magpasalamat, wala siyang makikita kundi ang paglipad ng mga alikabok sa kalsada at isang bulto ng lalaking mabilis na nagtago sa likod ng malaking puno. Alam ni Sabina kung sino iyon, ngunit pareho nilang pinili ang katahimikan. Isang hapon dumating ang isang malakas na bagyo. Ang butas sa bubong ng kanilang maliit na bahay ay nagbunsod ng tuloy-tuloy na pagtulo ng ulan sa loob ng kanilang sala. Habang pilit na inililipat ni Sabina ang mga kasangkapan upang hindi mabasa, isang kumatok sa kanilang pintuan. Pagbukas niya, bumungad sa kanya si Leandro, basang-basa ng ulan at may bitbit na mga kagamitan sa pagkukumpuni. Walang anumang sinabi ang lalaki. Dumiretso lamang siya sa bubungan at inayos ang mga butas sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Nang matapos siya at bumaba, napansin ni Leandro na nakabara ang isang lumang gulong ng silya ni Sabina dahil sa mga nakapulupot na hibla ng lubid at buhok. Mabilis na lumuhod ang lalaki sa malamig na sahig. Kinuha niya ang isang C-wrench at maingat na kinalas ang gulong. Pinagmasdan ni Sabina ang asawa mula sa likuran. Ang puting kamiseta ni Leandro ay basang-basa ng ulan at pawis, nakadikit sa kanyang malalapad na balikat, na ngayon ay bumubuhat hindi ng kayamanan, kundi ng responsibilidad ng isang tunay na haligi ng tahanan. Ang matinding determinasyon sa mukha ni Leandro habang nililinis ang bawat bahagi ng gulong ng silya upang maging komportable ang kanyang pag-upo, ay tahimik na nagpatunaw sa nagyayelong pader sa puso ng inang lumpo. Nakaramdam si Sabina ng isang mabilis na pag-alon sa kanyang dibdib. Isang uri ng kilig na hindi nanggagaling sa mga romantikong salita,
kundi sa pakiramdam ng labis na pag-aalaga. Pagkalipas ng ilang linggo, bumisita si Sabina sa ampunan na sinusuportahan ng kanilang pondo. Nang iikot niya ang kanyang silya patungo sa silid ng mga sanggol, natigilan siya sa kanyang nakita. Nakaupo si Leandro sa lapag, napapalibutan ng mga inabandonang bata. Hawak niya ang isang maliit na sanggol habang maingat at bihasang pinapalitan ang lampin nito. Ang lalaking dati ay umiiwas sa responsibilidad at nandidiri sa dumi ay ngayon ay buong pusong nagpapatahan sa umiiyak na bata. Inaawitan ito ng isang malambing na kanta. Nang iangat ni Leandro ang kanyang paningin, nagkatitigan sila ni Sabina. Isang sinserong ngiti ang iginawad ni Leandro, isang ngiti ng lalaking nakahanap ng tunay na kahulugan ng pagiging isang ama. Unti-unting lumambot ang mga mata ni Sabina. Ang galit na matagal niyang kinimkim ay tila inanod na ng panahon. Isang araw ng linggo, naglalakad ang mag-ina sa isang pampublikong parke. Nasa di kalayuan si Leandro, tulad ng dati, tahimik na nagmamasid at nagbabantay upang siguraduhin ang kanilang kaligtasan. Masayang tumatakbo si Ines habang may hawak na lobo, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, napatid ang bata sa isang nakaumbok na ugat ng puno. Bumagsak si Ines sa damuhan at nagasgas ang kanyang mga tuhod. Nakita ito ni Leandro mula sa malayo. Automatikong humakbang ang lalaki pasulong. Ang dibdib ay puno ng pag-aalala, ngunit pinigilan niya ang sarili. Iniisip na baka magalit si Sabina sa kanyang panghihimasok. Habang umiiyak, inangat ng musmos na si Ines ang kanyang paningin at nakita ang lalaking palaging nag-aayos ng kanilang bubong at nagbibigay ng pagkain. Sa unang pagkakataon, matapos ang 6 na taon, ibinuka ng bata ang kanyang mga labi at umiiyak na tinawag ang kaisa-isang taong alam niyang magbubuhat sa kanya. Tatay, ang inosenteng iyak ng bata ay pumunit sa katahimikan ng parke. Huminto ang pag-ikot ng mundo ni Leandro. Natigilan siya sa kanyang kinatatayuan, tila ipinako ang kanyang mga paa sa lupa. Ang mga luha ng matinding kaligayahan at pananabik ay walang pigil na umagos mula sa kanyang mga mata. Nag-uunahan sa pagbagsak sa kanyang magagaspang na pisngi. Ang pagtawag na yon ay nagbigay ng pakpak sa mabibigat na paa ni Leandro. Mabilis siyang tumakbo patungo kay Ines, lumuhod sa damuhan, at maingat na binuhat ang umiiyak na bata. Walang pag-aalinlangang isinubsob ni Ines ang kanyang muka sa malapad na dibdib ng kanyang ama, mahigpit na nakakapit sa gusot nitong kamiseta. Pinunasan ni Leandro ang mga luha ng anak at marahang hinagkan ang noo nito, patuloy na bumubulong ng mga salitang nagbibigay ng kaligtasan at pagmamahal. Habang pinagmamasdan ni Sabina ang mag-ama, naramdaman niyang ang huling makapal na yelo sa kanyang puso ay tuluyan ng natunaw. Naintindihan niya sa mga sandaling iyon na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbura sa mga sugat ng nakaraan. Ang pagpapatawad ay ang pagpili na huwag nang hayaang ang nakaraan ang magdikta ng kanilang kinabukasan. Pinili niyang patawarin si Leandro, hindi dahil nakalimutan niya ang sakit, kundi dahil napatunayan ng lalaki na handa nitong ibaba ang sarili sa alikabok upang itama ang kanyang mga pagkakamali at maging isang tunay na haligi para sa kanila. Dahan-dahang iginulong ni Sabina ang kanyang silya papalapit sa mag-ama. Inangat ni Leandro ang kanyang paningin mula sa pag-alok kay Ines. Ang mga mata ng lalaki ay puno ng matinding kaba, takot na baka itaboy silang muli. Ngunit walang anumang matalim na salitang lumabas sa bibig ni Sabina. Sa halip, inabot niya ang kanyang magaspang na kamay patungo sa asawa. Kinuha ito ni Leandro na tila nakahawak ng pinakamahalaga at pinakababasaging hiya sa buong mundo. Inilapat niya ang likod ng palad ni Sabina sa kanyang mga labi, tahimik na lumuluha habang paulit-ulit na nagpapasalamat sa hangin. Umuwi na tayo, Leandro. Hinihintay na tayo ng hapunan, malumanay at punong-puno ng kapayapaang wika ni Sabina. Ilang taon ang tahimik na lumipas. Sa isang maliit at maaliwalas na bahay sa probinsya ng Rizal, malayo sa mga mapanlinlang na palasyo ng mataas na lipunan sa Maynila, natagpuan ng pamilya ang kanilang tunay na paraiso.
Ang pondo ng Segunda Vida ay patuloy na nagbibigay ng pag-asa sa mga naulila sa pamumuno ni Sabina, habang si Leandro ay matagumpay na nagtayo ng isang maliit na paggawaan ng mga muebles mula sa kanyang sariling pawis at sipag. Pagsapit ng isang ginintuang takip silim, tahimik na nakaupo ang mag-asawa sa beranda ng kanilang bahay. Mahimbing lang natutulog ang malaki na at masiglang si Ines sa loob ng kanyang silid matapos ang isang buong araw ng pag-aaral. Dahan-dahang hinaplos ni Leandro ang mga peklat sa mukha ni Sabina. Ang mga bakas ng sunog at trahedya ay hindi na kailanman tinakpan ng kanyang asawa. Ang mga ito ay nagsisilbing korona ng kanyang hindi matatawarang katapangan. Inihilig ni Sabina ang kanyang ulo sa balikat ni Leandro. Naramdaman niya ang malakas at kalmadong pintig ng puso ng lalaking nag-aalaga sa kanya sa bawat araw at gabi. Ang init ng kanilang magkahawak na kamay, parehong may kalyo, parehong nasugatan ng tadhana. Ngunit mahigpit na nakakapit sa isa't isa, ay nagbigay ng isang malalim, ligtas, at payapang kilig na hinding-hindi matutumbasan ng anumang kayamanan sa mundo. Ang kwento ni Sabina ay nag-iiwan ng isang malinaw at makapangyarihang aral sa bawat pusong nagmamahal at patuloy na lumalaban. Ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman masusukat sa isang perpektong nakaraan o sa kawalan ng pagkakamali. Nasusukat ito sa tapang na harapin ang katotohanan, sa kakayahang lunukin ang sariling pagmamalaki upang magbago, at sa walang hanggang sakripisyo ng isang ina na handang ibuwis ang sariling hininga para sa kaligtasan ng kanyang anak. Sa huli, ang pinakamatibay na tahanan ay hindi yari sa ginto at malamig na marmol, kundi sa katapatan, kapatawaran at pag-ibig na matagumpay na bumangon mula sa pinakamalalim na hukay ng kabiguan.